Kabanata 1461 hanggang 1470. Kabanata 1461 ang apat na sinaunang Diyos. Whoosh, 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 whoosh. Sa sandaling tumama ang apat na golden light green energy arrows, ang mga ulo ng kanilang mga palaso ay tumagos na sa mga depensa ng apat na kataas-taasang emperador. Ang mga tunog ng pagsira ng mga depensa ay umalangaw-ngaw, bang, bang, na paulit-ulit na nababasag. Tunay nga, ang walang-awang si Yusuf Zok, na may hindi matalong golden light green energy arrows na kayang tumagos pa sa heavenly daw, ay mabilis na nakalusot sa mga depensa ng Gangchi. Dahil dito, sa sandaling ito, nanindig ang mga balahibo ng apat na kataas-taasang emperador sa takot. Hindi nila inakala na si Yusuf Zok ay magiging ganito kabangges, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa mga controller mismo. Sa kanilang buhay, ang apat na kataas-taasang emperador ay hindi pa nakasaksi ng ganito kabangges na nilalang. At sa sandaling iyon, naunawaan din nila, si Yusuf Zok ay maaaring isang anak ng paglikha na ipinanganak sa panahong ito, na may kakayahang makipagsabayan sa mga Diyos ng sinaunang panahon. Hindi na natin maharangan ang mga palasong ito. Paulit-ulit na sigaw ni Ali Bok, ang kanyang boses ay lalong nagngangalit. Ang kapangyarihan ni Yusuf Zok ay hindi na pag-aari ng tatlong kaharian. Hindi ito ang banal na kapangyarihan, ni ang kapangyarihang makalangit, ni ang anumang puwersang nakilala o nakita nila noon. Ito ay isang kapangyarihang may kakayahang lipulin ang lahat, durugan ang anumang nasa landas nito. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo, at mamamatay din ang apat na pangunahing pamilya ng Maharlika. Sa totoo lang, walang makakapag-akala na, laban kay Yusuf Zok lamang, ang apat na kataas-taasang emperador ay mahihirapan ng ganito katindi. Hindi nakakapagtaka na ang binata na ito ay nang ahas na sumugod dito ng walang humpay, ang kanyang kumpiyansa ay tunay na malalim. Tawagin ang mga ninuno, nagdilim ang ekspresyon ni Ali Bok. Habang umaatres at nagpupumilit na ipagtanggol ang mga golden light green energy arrows, mabilis niyang kinagat ang isa sa kanyang mga daliri, at dali-daling gumuhit ng isang ron sa kanyang noo. Ugong, 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 habang lumalabas ang ron, walang humpay itong kumikinang, at isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagsimulang bumuhos sa kanyang katawan. Sumunod din sina Jamie Barron, Vince Trujillo, at Ali Bok, na bawat isa ay gumuguhit ng mga blood cells sa kani-kanilang noo. Buzz, ang enerhiya ng apat ay pataas ng pataas. Habang tumataas ang kanilang kapangyarihan, sabay-sabay na nagpakawala ng suntok ang apat. Bang! Ang mga golden light green energy arrows, na bumabaon sa kanilang mga depensa, ay biglang sumabog, dahilan para sabay-sabay na umungal ang apat. Lagok, 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 umalangaw-ngaw ang mga alingaw-ngaw ng nababali na mga lubod mula sa kanilang mga katawan, at pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanilang mga mata, lumitaw ang isang titig na hindi sa kanila. Ibinaba ni Yusuf Zok ang kanyang pana at tumayo ng matatag, bahagyang pumikit. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang bagay, isang aura na hindi ng mga controller, hindi ng apat na kataas-taasang emperador, kundi isang napakalaking enerhiya na sumusulong, at tuluyan siyang nilamon. Mga hanggal, isang boses ang lumabas sa bibig ni Ali Bok, mababa at nakakakilabot, may bahid ng garalgal na boses. Hindi na sa kanya ang boses. Mga hanggal nga, nagsalita rin si Jamie Barron, ngunit ang kanyang boses ay lubos na nagbago, may ibang umagaw sa kanyang katawan. Oh, ang Diyos ni ng pana ng pagpapaputok ng araw. Biglang bulalas ni Vince Trujillo sa boses ng isang babae. Talaga bang ito ang taong ito? Nang ahas kang ipatawag kami pababa. Isang boses ng isa pang babae ang lumabas sa bibig ni Jamie Barron, malambing at banayad. Ang apat na figurang ito ay walang iba kundi ang Diyos ng dagat, inang lupa, si Vince Trujillo ang dakilang Diyos ng dilaw na hangin, at ang Diyosa ng yelo, dalawang lalaki, dalawang babae, na parehong ipinanganak sa sinaunang panahon at inalagaan ng langit at lupa. Ang mga sinaunang Diyos na ito ay hindi ganap na tao o ganap na halimaw, bawat isa ay may kani-kanilang lugar sa mga maalamat na nilalang noong panahong iyon. Nasa yugto pa lang siya ng dignidad, isa palang baguhan sa mga banal. Hindi talaga ninyo siya kayang hawakan. Nagbibiro ba kayo? Hindi makapaniwalang sabi ng Diyos ng dagat.
Haha, si Vince at ang iba pa ay laging maingat na humahawak ng mga bagay-bagay. Hindi nila tayo tatawagan ng walang mabuting dahilan, nakakapinsala ito sa sarili nilang mga katawan. Kung pagbabasehan ang sitwasyon, tiyak na may kasanayan ang batang ito. Nasa kamay niya ang Diyos ni Yi na pana ng pagbaril sa araw, na mabisa para sa atin. Sige na, magiging malaking tulong ito sa ating lakas, sagot ni Vince Trujillo, ang dakilang Diyos ng dilaw na hangin, kalmado at walang pakialam ang tono. Kaya, sino sa atin ang kikilos? Gagawin ko. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong nakapagunat ng mga binti ko. Masyadong matamlay sina Jamie Barron at ang iba pa, hindi pa rin sila nakakalusot sa altar ng Diyos pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Ngumisi ang Diyosa ng Yelo habang humahakbang papalapit. Walang imak na ipinitik ni Yusuf Zok ang isang daliri. Isang sinag ng liwanag ang direktang tumama sa kanya. Hindi mabilis ang paggalaw ng liwanag, sa katunayan, ito ay sapat na mabagal kaya't malinaw na nakikita ng lahat ang tinatahak nito habang umuukit ito sa kawalan. Mula sa malayo, tila ito ay walang enerhiya o puwersa. Gayunpaman, ang kawalan ng pandama para sa iba ay hindi nangangahulugang hindi ito nararamdaman ni Yusuf Zok. Sa sandaling ipinitik ng Diyosa ng Yelo ang sinag ng liwanag, nanigas ang kanyang katawan, isang makapangyarihang kapangyarihan ang agad na nagpatigil sa kanya sa paggalaw, na tuluyang nagpatahimik sa kanya. Snap! Dahan-daang dumaan ang liwanag sa kawalan, tumama sa tuktok ng ulo ni Yusuf Zok. Kung saan tumama ang liwanag, mabilis na namuo at nagyelo ang yelo. Tunay nga, isa pala itong ice beam. Sa isang kisap mata, ang pisikal na katawan ni Yusuf Zok ay nababalot ng matigas na yelo, at ang pagyayelo ay mabilis na lumalakas. Haha, Diyosa ng Yelo, bumuti na naman ang iyong finger freeze technique, sabi ng tatlong iba pang sinaunang Diyos, habang tumatawa ng may dahan-daang paghamak. Ang ipatawag sila para harapin ang isang Diyos na nasa antas baguhan lamang. Kalokohan iyon, labis na labis, parang paggamit ng sledgehammer para saluhin ang isang langaw. Pero dahil tinawag na sila, ang tanging magagawa na lang nila ay ang patayin ang kanilang kalaban. Huwag mong sirain ang kanyang Diyos ng pana ng pagbaril sa araw, paalala ni Vince Trujillo ang dakilang Diyos ng dilaw na hangin. Hindi yan mababasag. Halos hindi mapinsala ng aking simpleng kapangyarihan ang God Bow of Shooting the Sun ni, umiling ang Diyosa ng Yelo. Nakakabagot ito, kulang sa hamon. Pabiro niyang sinabi, bahagyang kinuyam niya ang kanyang kamao kay Yusuf Zok at sumigaw, stutter. Bang! Mabilis na nabasag ang yelo at sumabog. Gayunpaman, isang kamangha-manghang pagbabago ng mga pangyayari ang yumanig sa apat na iba pang Diyos. Dahil, yelo lamang ang nabasag, at ang pisikal na katawan ni Yusuf Zok ay nanatiling buo. Oo, nabasag ang yelong bumabalot sa kanya, ngunit ang katawan ni Yusuf Zok ay lumabas na walang sugat. Hindi ka panipaniwala, imposible. Ang Ice Goddess's Finger Freeze Technique, na kayang magpalamig ng kahit ano at kasunod na mabasag ito, maging isang maliit na mortal na katawan, isang bituin, isang araw, o kahit ang buong mainland, ay kahit papaano ay nabigo. At nangyari nga ito, natupad ang hindi inaasahan. Bagamat nabasag nga ang yelo mismo ang nabasag, kaya't hindi nasugatan si Yusuf Zok. Umakyat, kasabay nito ay natigilan ang apat na Diyos sa gulat, biglang nagpakawala si Yusuf Zok ng isang sinaunang alulong. Isang gininto ang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan, habang ang berdeng enerhiya ay maringal na pumulupot sa paligid niya. Kaluskos, 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 kaluskos. Ang berdeng enerhiyang bumabalot kay Yusuf Zok ay marahas na nagliyab, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na Sam-Iris sa nasasakupan ng Diyosa ng Yelo. Habang nawawasak ang nasasakupan ng Diyosa ng Yelo, si Yusuf Zok ay makapangyarihang humakbang pasulong, isang matatag na lakad ng dragon, mga yapot ng tigre. Tumulo ang dugo mula sa kanyang nakagat na daliri diretso sa kanyang noo sa crown chakra. Whoosh! Muling bumukas ang Eye of Heaven ni Yusuf Zok, pinakawalan ng matinding huge spirit radiance na mabilis na sumugod patungo sa Ice Goddess. Ano? Imposible. Siya ang may hawak ng huge spirit divine power. Paano ito naging posible? Whoosh! Ang napakalaking sinag ng espiritu ay tumagos sa gulat na sigaw ng apat na Diyos,
tumama ng diretso sa Diyosa ng Yelo, o sa halip, sa katawan ni Jaime Baron. Buzz! Pagkabangga, biglang yumoko ang pangangatawan ni Jaime Baron. Mula sa kanyang kaibuturan ay lumitaw ang isang malinaw na figure, isang babaeng may mahabang buhok na nakadamit puti. Ang anino ng babae ay nakabaluktot na parang pana, pilit na itinaboy mula sa katawan ni Jaime Baron ng napakalaking sinag ng espiritu ni Yusuf Zok, na lubos na naghihiwalay sa kanyang kakanyahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1462 isang nakalilitong kamay. Ang Huge Spirit Radiance ay isang berdeng ilaw, kayang pasiglahin o agad na patuyuan ang lahat ng bagay, kinukuha ang kanilang enerhiya upang pahusayin ang Giant Spirit Seed sa loob. Siyempre, ang pinakamalaking kabagsikan ng Huge Spirit Radiance ay nasa pagsalakay nito sa kaluluwa, kaya nitong lipulin ang sinumang kaluluwang hiwalay sa katawan nito. Ang sinaunang apat na banal na Diyos ay bumaba sa pamamagitan ng banal na kamalayan patungo sa mga katawan ng iba, na nangangahulugang sila ay halos nakarating sa linya ng apoy ni Yusuf Zok. Marahil, kung ang kanilang orihinal na mga katawan ay bumaba, maaaring hindi si Yusuf Zok ang kanilang katapat. Ngunit dahil tanging mga hibla lamang ng kanilang banal na kamalayan ang nagmamay-ari ng iba, paano nila makikipaglaban kay Yusuf Zok? Sa isang sulyap, yumuko ang katawan ng Diyosa ng Yelo at Nyebe at agad na inilabas ang pisikal na katawan ni Jaime Baron. Poksane! Matigas na sigaw ni Yusuf Zok, habang ang Huge Spirit Radiance ay patuloy na tumatagos sa katawan ni Jaime Baron, mabangis na sinasaksak ang malinaw na kaluluwa ng Diyosa ng Yelo at Nyebe. Hindi. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng Diyosa ng Yelo at Nyebe bago nagiba ang kanyang katawan at naging mga manipis na usok. Mabuti, mabuti, mabuti. Naalala ka na namin. Taglay mo talaga ang kapangyarihan ng mga higanti. Aalalahanan ka namin. Sunod-sunod na umungal ang Diyos ng Dagat, si Inang Lupa, at si Vince Trujillo. Gayunpaman, tumigil sila sa kanilang mga pag-atake, nang inag sila ng malakas, at tatlong daloy ng liwanag ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Habang nanginginig ang kalawakan, sabay na naglaho ang tatlong hibla ng banal na kamalayan. Mamatay ka, whoosh! Biglang lumitaw ang makapangyarihang Universal Rod ni Yusuf Zok. Bagamat tila hindi makatotohanan ang pagpatay sa sinaunang apat na banal na Diyos, walang paraan para makatakas ang sinuman sa mga miyembro ng apat na pangunahing pamilya ng Maharlika ngayon. Bumagsak ang Universal Rod sa ulo ng isa sa mga natigil ang tagapagmana, dahilan para sumabog ito at maging mga piraso. Gayunpaman, isang kamangha-manghang eksena ang naganap. Nang mabasag ang bungo ng tagapagmana, ang kanilang pisikal na katawan ay kusang nag-iba, at naging isang madyugo at pulang liwanag na malakas na tumagos sa lupa. Boom! 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 Gayun din, sinasabi, Jaime Baron, at Ali Bok ay pawang winasak ang kanilang mga pisikal na anyo, na naging mga agos ng pulang liwanag na naglaho sa lupa. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka pwedeng magtago. Naunawaan ng husto ni Yusuf Zok na ang kanilang mga tunay na taga-kontrol ay hindi basta-basta mamamatay. Kahit na maduraj ang kanilang mga ulo, hindi pa rin sila tunay na namatay. Malinaw na may mga lihim na pamamaraan ang apat para makatakas sa tiyak na kamatayan. Nang malaman nilang wala silang kalaban-laban, agad nilang ginamit ang teknik na ito para itapon ang kanilang mga pisikal na anyo at tumakas. Siyempre, ang paraan ng pagtakas na ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang mga katawan ay tiyak na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang sarili. Silang apat ay epektibong tumatakas para sa kanilang buhay. Magbagong anyo, nang makita ang apat na matatanda ng Maharlika na naging mga daluyan ng dugo at nakatakas, hindi na hinabol ni Yusuf Zok. Total, ito ang inner palace ng Diyos ng Dagat, walang duda na mayroon silang mga nakatagong daanan para makatakas, at ang paghabol sa kanila ay walang saysay. Ang mas mahalaga ay ang kanyang balak na pumatay ay umabot na sa sukdulan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dugo, at ang nag-aalab na galit sa loob ay nangangailangan ng paraan upang mailabas ito. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang lipulin ang apat na pangunahing pamilya ng Maharlika at lipulin ang lahat ng kanilang mga inapo. Nagsimulang lumaki ang kanyang katawan, umabot sa taas na daan-daang talampakan sa bawat paghinga. Ang Universal Rod sa kanyang mga kamay ay kasabay niyang lumaki, at naging isang napakalaking tungkod na umaabot sa langit.
Gamit ito, buong tapang niyang tinahak ang kawalan. Bang! Bang 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 bang, mga superior divine masters. Mga pisikal na anyo ng mga celestial beast. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng universal rod, sino mang madaplisan ay nabubure, sino mang mahawakan ay naglalaho. Hawak ang universal rod, siya ay naging ang primeval giant god, walang talo at walang kapantay. Nagkalat ang lahat sa bawat direksyon, tumatakas para sa kanilang buhay. Gayunpaman, habang iwinawagayway ni Yusuf Zok ang kanyang tungkod, patuloy siyang nagpapaputok ng huge spirit radiance, paminsan-minsan ay hinihiwa ang mga talam ng kamay at pinakakawalan ang kamay ng kataas-taasang langit. Sa sandaling iyon, ang bawat iniisip niya ay naging aksyon, gamit ang anumang divine skills na pumasok sa isip niya. Tulad ng isang elepante na nangangaso ng mga langgam, nagdulot siya ng kaguluhan sa Sea God Palace, nilunod ito ng mga panaghoy at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nang pinakawalan niya ang ikatlong paghindayog ng kanyang tungkod, na pumatay ng mahigit 100 tao, at itinaas ito para sa pang-apat na suntok, biglang nanginig ang buong palasyo ng Diyos ng Dagat. Isang madilim na butas na itim ng time-space ang nabuo sa kalangitan sa itaas ng palasyo. Lagok, putok, putok, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga bitek at pagguho sa buong palasyo ng Diyos ng Dagat. Yumanig ang lupa, nanginig ang kawalan, at di nagtagal, isang higanteng kamay ang lumabas mula sa itim na butas, inabot si Yusuf Zok, na may taas na 100 talampakan. Dagandong, hindi alam ni Yusuf Zok kung kanino ang kamay, ngunit kung sino man iyon, siya ang tina-target nila. Nagpakawala siya ng isang matinding ungol, itinaas niya ang universal rod at sumugod. Pero tila kayang higupin ng kamay ang lahat ng puwersa. Nang tumama ang kanyang universal rod dito, walang kahirap-hirap na natunaw ng kamay ang lahat ng lakas sa kanyang pagtama. Sunod, naramdaman ni Yusuf na gumaan ang kanyang katawan, nahawakan siya sa malaking palad ng kamay at ngayon ay mahigpit na nakahawak dito. Nagsimulang gumapang ang takot sa puso ni Yusuf, bagamat hindi siya tumigil sa kanyang mga pagpupumiglas o pag-atake. Napakalaking spirit radiance, giant spirit realm, bawat divine skill na alam niya, pinakawalan niya lahat. Ngunit wala itong silbi. Ang kamay na iyon ay tila hindi tinatablan ng anumang atake. Wala ni isa sa mga banal na kasanayan ni Yusuf ang nagkaroon ng anumang epekto dito. Nagsimulang magpanik si Yusuf nang maramdaman niya ang kanyang sarili na unti-unting hinihila palapit sa time-space black hole. Hindi. G-Finger, protektahan mo ang iyong amo, tumakas ka sa isang liblib na lugar at magtago. Kahit sa gitna ng kanyang matinding pagpupumiglas, hindi nakalimutan ni Yusuf na sumigaw kay G-Finger. Hindi pa nga niya nakikitang muli si Fatty. Isa na namang sakuna. Nakaramdam si Yusuf ng katiyakan sa sandaling iyon, pinaglalaroan siya ng tadhana. Pinagtatawanan siya ng makalangit na daw, patuloy na lumilikha ng mga hadlang na pumipigil sa kanya na muling makipagkita kay Fatty. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagkadismaya at pagmamadali, mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bakit ba laging ganito? Bakit ba lagi siyang dinadapuan ng problema? Wala siyang sinaktan, hindi naghangad ng alitan sa kahit sino. Tumakas si G-Finger, isinama si Alicia Dixon habang mabilis silang naglaho sa malayo. At habang sila ay tumatakas, ang kamay ay nagbigay ng huling hatek, at tuluyang naglaho. Agad na tinatakan ang itim na butas, na nag-iwan lamang ng pagkawasak sa likuran ng palasyo ng Diyos ng Dagat. Kuwit, dala ng kamay na iyon, pumasok si Yusuf Zok sa isang madilim at malatinte na espasyo ng oras. Narinig niya ang ungol ng hangin sa kanyang mga tainga at wala siyang nakita sa harap niya. Kahit ang kanyang banal na kamalayan ay hindi kayang pahabain. Ang naramdaman niya ay ang paglipas ng panahon, ang kamay na ito ay tila naglakbay sa napakalayong distansya mula sa palasyo ng Diyos ng Dagat. Sa kanyang isipan, tahimik na sinimulang subaybayan ni Yusuf ang oras. Lumipas ang 2 oras, ngunit patuloy pa rin ang malakas na hangin. Lumipas ang 6 na oras, hangin pa rin, at ang kamay ay itinutulak pasulong. Pagkatapos ng isang buong araw, patuloy pa rin itong gumagalaw. Namangha si Yusuf, saan siya dinadala ng kamay na ito? Ang bilis nito ay higit na nakahihigit sa pag-teleport. Sa ganoong bilis, gaano kalayo kaya ang kanilang nalakbay pagkatapos ng isang buong araw? Unti-unting kumalma si Yusuf.
Tumigil siya sa pagpupumiglas at naghintay na lang. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit anuman iyon, wala siyang kapangyarihan dito sa ngayon. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay na iyon, wala siyang paraan para makatakas. Sa sandaling ito, ang kanyang kapalaran ay hawak ng iba. Nang makahanap ng kahinahunan, tahimik na nagsimulang maglinang si Yusef. Sa ikapitong araw ng kanyang paglilinang, biglang nawala ang ingay ng hangin sa paligid niya. Sa harap niya ay lumitaw ang isang portal, maliwanag na parang liwanag ng araw. Dinala siya ng kamay papunta sa portal bago siya biglang inihagis papasok doon. Whoosh! Bumungad sa paningin ni Yusef ang liwanag. Mabilis siyang nakasanayan ang kanyang paligid, at ang kanyang nakita ay nagdulot sa kanya ng pagkamangha, mga luntiang bundok at batis, isang walang katapusang sinaunang kagubatan, mga punong nagtataas ng libu-libong talampakan ang taas, mga damong umaabot sa daan-daang talampakan ang taas. Ito ang higanting mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1463 ganitong barbecue. Sa sandaling ito, nakatayo si Yusef Zoc sa ilalim ng isang tangkay ng ligaw na damo na umabot ng ilang metro ang taas. Nang iangat niya ang kanyang ulo, hindi niya makita ang langit. Napakataas talaga ng mga puno, at bawat halaman sa paligid niya, kahit ang mga talulot ng isang bulaklak, ay nakausli sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nakapasok siya sa kaharian ng mga higanti. Kaninong kamay yan? Bakit nila ako iiwan dito? Kumunat ang noo ni Yusef, pagkatapos ay biglang pinakawalan ang kanyang banal na kamalayan. Pagkalabas niya ng kanyang banal na kamalayan, nagulat siya nang matuklasan na ang kaya lamang nitong abutin ay mga 100 metro. 100 metro lang. Huminga ng malalim si Yusef, sa kamarahang tinapik ang mga daliri sa paa sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay biglang tumilapon pataas na parang isang missile. Kaya pa rin niyang lumipad, at ang kanyang bilis ay kasing bilis pa rin ng dati. Kasabay ng isang biglaang, whoosh, sa isang hininga lamang, pumailan lang siya sa tuktok ng isang malaki at matayog na puno. Nakatayo sa ibabaw ng mga puno, tumangala siya sa malayo. Ngunit ang tanging nakaladlad sa harap niya ay isang walang katapusang lawak ng luntiang mga halaman. Bukod sa napakalawak na lantian, wala nang ibang makikita. Nakatayo sa tuktok ng puno, si Yusef ay natahimik ng malalim. Sa mundong ito, tiyak na may mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanya, mga sinaunang dakilang Diyos na maaaring higit na makadaig sa kanya. Marahil ay mga nilalang pa nga na may hindi maintindihang kapangyarihan. Ngunit ang pinagtataka niya ay kung bakit. Bakit hindi nila siya sinaktan? Sa halip, itinapon lang nila siya sa lugar na ito. Itinaas niya ang kanyang palad, pinalawak ang espiritual na enerhiya sa pinakamatulas nitong anyo, at dahan-daang hiniwa pasulong. Buzz buzz buzz, umalangaw-ngaw ang mga pag-ilog sa buong espasyo, ngunit, hindi nito nakamit ang epektong inaasahan niya. Sinubukan niyang bigyan ang espasyo mismo, ngunit nabigo ang kanyang malatalam na kamay na punatin ito. Dahil hindi niya kayang basagin ang kalawakan, nangangahulugan din ito na hindi siya maaaring mag-teleport o tumakas sa mundong ito. Kumunat ng malalim ang noo ni Yusef habang nagsisimula siyang sumulong. Nakakakilabot ang katahimikan ng lahat ng bagay dito, walang maliliit na hayop o malademonyong halimaw na makikita. Sa lohikal na pagsasalita, kung saan may mga puno at damo, dapat ay mayroong hindi mabilang na mga insekto at ibon. Ngunit habang naglalakad si Yusef ng 6 na oras, wala siyang nakita kahit isang langgam. Bukod dito, napansin ni Yusef ang kawalan ng hangin at mga ulap. Ito ay lubhang kakaiba, na parang ang lahat ay tuluyang nagyelo sa oras. Ang espiritual na kapangyarihan dito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito immortal na espiritual na kapangyarihan, ni ang espiritu ng Diyos, ni ang sigla, ni ang kapangyarihan ng mga higanti. Habang naglalakad si Yusef, paminsan-minsan siyang huminto, pinagmamasdan ang kapaligiran at ang aurang lumalabas dito. Bagamat mayroong espiritual na kapangyarihan, ito ay isang bagay na lubos niyang hindi alam. Ang mahiwagang puwersang ito, sa katunayan, ang mismong dahilan kung bakit ang mga puno, bulaklak, at halaman ay lumaki sa ganitong kahanga-hangang taas. May usok dyan. Nang sandaling huminto ulit si Yusef, bigla niyang napansin ang isang manipis na asul-abong usok na pumapailan lang sa di kalayuan sa loob ng kagubatan.
Pinaikit niya ang mga mata, piniling huwag direktang lumapit. Mas may gulang na siya ngayon, mas mahinahon, malayo sa isang batang pabaya. Sa hindi pamilyar na kapaligirang ito, wala siyang naramdamang takot, ni hindi rin siya natakot sa kalungkutan. Sino man, na nakalagay sa tahimik at tigang na mundong ito kung saan walang kahit isang kaluluwa ang matatagpuan, ay maaaring biglang mapatalon sa tuwa sa pag-asang matuklasan ang mga palatandaan ng presensya ng tao sa hinaharap. Pero hindi siya. Nanatili siyang mahigpit na nagbabantay. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Agad siyang lumiit, naging kasing liit ng lingga, at muling ginamit ang kanyang invisibility technique. Kailan ulit umusad ang pagiging invisibility ko? Habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan, nagulat si Yusef na napagtanto na ang kanyang invisibility technique ay halos perpekto na. Nang hindi nakikita, tuluyan siyang sumanib sa hangin at kalawakan sa paligid niya. Sa paglipas ng mga taon, ang pagiging invisible ay tila isang kalabisan na kakayahan para sa kanya, dahil ang mga kalaban na kanyang kakaharapin, maging mga kataas-taasang nilalang o mga Diyos, ay palaging nakakakita kahit ng kaunting alon ng enerhiya. Ngunit ngayon, sa isang iglap, bigla niyang natuklasan muli ang kapangyarihan nito. Ang kanyang pagiging di nakikita ay hindi namamalayang nagbago at naging isang bagay na walang kapintasan, lubos na walang depekto. Dati hindi nakikita, walang bakas ng hangin, alon, o pagbabago-bago ng enerhiya, ganap siyang nakiisa sa nakapalibot na espasyo. Ngumisi si Yusef nang may pag-aalinlangan. Kay katawa-tawa kung iisipin, ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa pagiging di nakikita. Ang lahat ng kanyang kayamanan ngayon ay lumago mula sa nag-iisang likas na biyayang ito. Ang pagiging hindi nakikita ay tunay na maswerte niyang divine skill, kung wala ito, paano niya mararating ang kinalalagyan niya ngayon? Dahan-daang lumutang si Yusef, maingat na sinusuri kung maaari siyang magdulot ng anumang kaguluhan sa enerhiya o paggalaw. Hindi, tunay ngang perpektong sumanib ako sa espasyong ito. Ito na kaya ang sukdulang estado ng pagiging di nakikita. Napagtanto ni Yusef na ang ganap na paghahalo sa espasyo ay maaaring ang pinakamataas na antas ng pagiging di nakikita, hindi lamang basta pagtatago sa loob ng lupa, kahoy, o tubig, ni pagtatago sa hangin, metal, tao, o hayop, kundi lubos na pagkakasundo sa espasyo mismo. Mukhang nakamit na niya iyon. Pagkatapos ng halos isang dosenang paghinga, lumapit si Yusef sa loob ng 100 metro mula sa usok. Hindi siya tumawid sa mismong paligid ng usok kundi nagtago sa ibabaw ng mga puno, sumilip sa mga siwang sa pagitan ng mga dahon upang pagmasdan ang pinagmumulan nito. Mula sa malayo, bagamat mahina, naaninag niya ang isang figure, isang taong kamukha ng isang maliit na higanti. Tinawag niya itong isang maliit na higanti, dahil, sa tansya ni Yusef, ang figure ay mahigit 10 talampakan ang taas, mga 3 metro ang taas. Bukod pa rito, ang higanti ay may gusot na buhok at punit-punit na damit, at hindi nakasuot ng sapatos. Ang usok ay nagmumula sa apoy na kanyang sinindihan, at pinanood ni Yusef ang higanti na nag-iiho ng isang bagay habang mahinang humuhuni sa kanyang sarili. Amoy inihaw na karne. Ilang sandali pa, kumunat ang ilong ni Yusef nang maamoy niya ang karne. Ito ay isang masarap at malinamnam na amoy na nagpakurot sa kanyang sikmura. Ang higanti ay nagluluto ng karne, at ang bango ay nakakapangilabot. Dahil ang figure ay nakaharap palayo sa kanya, ang likod lamang nito ang nakikita ni Yusef at hindi ang mukha nito. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, nagpatuloy si Yusef sa paglipad ng may maingat na bilis, sadyang umikot upang lumapit mula sa timog silangan, ang direksyon na direktang nasa harap ng higanti. Gayunpaman, pagdating sa harapan ng figure, si Yusef ay labis na nagulat, ang kanyang buong katawan ay pinagpawisan ng malamig. Hindi dahil sa mukhang kakatwa o nakakatakot ang taong ito. Hindi. Ang ikinabahala niya ay ang karneng inihaw sa apoy, ito ay, ang sarili niyang 2 kamay. Walang pagkakamali, nagpasiklab ang higanti ng apoy at inihaw ang sarili niyang pares ng mga kamay dito. Ang nakakabighaning aroma ng karne ay nagmumula sa laman ng kanyang mga kamay. Nakaramdam si Yusef ng matinding pagnanais na samuka, isang nakakasukang alon ng pagkasuklam na dumadaloy sa kanya.
Anong klaseng nilalang ito? Anong antas ng gutom ang maaaring magtulak sa isang tao sa ganitong kalabisan? Ito ay isang kabaliwan. Sino ang mahinahong makakapagluto ng sarili niyang mga kamay habang humuhuni ng isang himig? Nakaramdam si Yusuf ng kilabot. Masyado itong kakaiba, masyadong nakakatakot. Ang sarap. Panahon na para maghasik, hehe. Nagsalita ang pigire, isang binata na tila nasa edad 20. Sa kabila ng kanyang maruming anyo, nakamukha ng isang pulubi dahil sa kanyang magulo at gaskasing buhok, bahagya pang nahalata ni Yusuf na kung maayos na aayusin, ang binata ay maaaring maging isang kaakit-akit na higanti. Nagsimulang kumain ang lalaki, simula sa kanyang hinlalaki. Parang pagdurog ng karne mula sa isang tuhog, mabilis niyang hinayla papasok sa kanyang bibig ang laman ng hinlalaki, at natapos ito sa loob lamang ng ilang segundo. Nguyain niya ito ng may kasabikan, ipinapahayag ang sarap nito. Pagkatapos niyang higupin ang hinlalaki, marahang sinipsip niya ang kalapit na lalagyan ng alak. Mula sa paglanghap ng lalaki, ang likido ay bumuo ng isang sapa na direktang damaloy sa kanyang bibig. Hahaha, ang saya. Tawa ng binata, papalit-palat sa pagsubo ng mga daliri at paglasap ng alak. Huminga ng malalim si Yusuf ng ilang beses. Halatang baliw ang figurang ito, talagang baliw. Sino ba namang matinong tao ang mag-iiho ng sarili niyang mga kamay para kainin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1464 na lahat ay nabihag. Hindi nagpakita si Yusuf Zoc sa halip ay nanatiling nakatago, palihim na nagmamasid. Kakaiba ang mundong ito, at gayon din ang mga naninirahan dito, kaya't iniwasan niyang ilantad ang sarili bago alamin ang kanyang lokasyon. Ang malapulubing maliit na higanti ay walang anumang makikilalang cultivation aura, mabuti na lang at hindi matukoy ni Yusuf Zoc ang kanyang ranggo. Pagkalipas ng halos 2 oras, ang maliit na higanti, matapos kumain at uminom ng busog, ay umupo ng nakakros ang mga paa at nakatitig sa kanyang 10 daliri na parang kuko ng manok. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng manok. Lahat ng laman at litid ay kinagat ng malinis, naiwan na lamang ang 10 hubad na buto ng daliri, na may bahid pa rin ng sariwang dugo. Hay nako, kinain mo na naman. Sinong nakakaalam kung kailan ito matatapos? Reklamo ng maliit na higanti, saka biglang pinalaki ang kanyang mga pisngi at hinaypan ng malakas ang kanyang mga kamay. Isang himala ang naganap sa sandaling iyon. Habang humihinga siya ng palabas, ang 10 buto ng kuko ng manok ay nagsimulang muling tumubo sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa loob ng wala pang 2 paghinga, isang pares ng walang kapintasan at walang dunges na mga kamay ang tumubo muli, na walang anumang senyales ng naunang pinsala. Napatikip si Yusuf Zoc sa kanyang mga labi sa pagkamangha. Natuto siya ng isang bagong trick, kung sakaling magnanais siyang kumain ng karne sa hinaharap, maaari niyang i-barbecue ang sarili niyang mga kamay at muling patubuin ang laman at dugo. Hindi naman iyon magiging malaking bagay. Gayunpaman, ang psikolohikal na takot sa paggawa nito ay hindi matiis para sa karamihan ng mga tao. Nang maibalik ang mga kamay, ngumisi ang maliit na higanti, hinugot ang isang dahon ng damo, at nagsimulang kalkalin ang kanyang mga ngipin, tinatanggal ang mga piraso ng karne na nakaipit sa kanyang mga puwang. Medyo nakahiga ng komportable, pinaikit niya ang kanyang mga mata, pinag-cross ang kanyang mga binti, at humumig ng isang himig. Mabilis na lumipas ang gabi. Nang magbukang liwayway, ang maliit na higanti ay bumangon at naglakad sa matitinik na kagubatan. Paminsan-minsan, pumipitas siya ng mga prutas mula sa matatayog na puno o kumakain ng mga buto ng halaman. Sumunod si Yusuf Zoc sa likuran niya, ang dalawa ay bumubuo ng pares na nasa harap at likuran. Inabot sila ng 7 buong araw bago sa wakas ay nakarating sa isang malawak na lawa sa kagubatan. Ang tubig ng lawa ay kristal na malinaw, ngunit kakaiba, walang kahit isang isda ang nakitang tumatalon. Parang isang sumusugod na toro, ang maliit na higanti ay uminom ng malakas, pagkatapos ay tumingin sa malayo. Sa sandaling ito, tumingin din si Yusuf Zoc sa unahan, dahil siya at ang maliit na higanti ay sabay na napansin ang 2 itim na tuldok na tumatakbo patungo sa kanila mula sa abot tanaw ng lawa. Ito ay isang lalaki at isang babae, isang humahabol at isang tumatakas, na ang pagitan ay hindi hihigit sa 100 metro. Di nagtagal,
ang lalaki at babae ay nakarating sa loob ng 1 kilometro mula sa maliit na higanti, pagkatapos ay huminto, pinapanatili ang kanilang distansya ngunit pinagmamasdan ang maliit na higanti ng may matinding pagbabantay. Ha! Sa wakas nakakita na ulit ako ng mga tao. Mga tao ba kayo? Talaga? Halika at kakainin ko. Sumayaw ang maliit na higanti sa tuwa, na parang matagal na siyang hindi nakakita ng iba. Hay nako, parehong huminga ng malalim ang lalaki at babae. Bigla, ikinuyong ng babae ang kanyang mga kamao patungo sa maliit na higanti at nagmakaawa, kapwa magsasaka, tulungan mo ako. Akin ka. Ang lalaking sumusunod sa kanya, na mukhang nasa 30 anyos, ay may pares ng bigot na manipis na parang lapis at isang espada sa kanyang baywang. Habang galit na sumisinghot, hinugot niya ang kanyang treasure sword at iwinaksi ito sa babae. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng babae at ipinagtanggol ang sarili, nakipag-away sa lalaking may bigot. Magkapareho ang kanilang antas ng cultivation, ngunit bahagyang nangunguna ang lalaki sa babae. Sandaling natigilan ang maliit na higanti, habang pinapanood ang dalawa na muling nag-aaway. Bigla siyang sumigaw, anong nangyayari sa inyong dalawa? Tumigil na kayo. Ano man ang inyong mga hinaing o hindi pagkakasundo, tutulungan ko kayong mamagitin. Wala kang pakialam. Malamig na sabi ng lalaking may bigot. Talaga, hindi ko naman yan pakialam diba? Aba, sabi ko nga. Padyak-padyak na sinugod ng maliit na higanti ang kanyang mga paa at sumugod patungo sa lalaking may bigot na parang bola ng kanyan. Tila handa na ang lalaking may bigot para dito. Nang makita ang maliit na higanteng sumugod, iginalaw niya ang kanyang palso at sumugod gamit ang isang kamay patungo sa kanya. Bang! Sandaling nagbanggaan ang dalawa bago naghiwalay, parehong umatras, 7 hakbang para sa maliit na higanti, 6 para sa lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay mas malakas talaga kaysa sa maliit na higanti. Higit sa lahat, ang puso ni Yusuf Zak ay mabilis na kumakabog, dahil, batay sa enerhiyang ginamit nila sa kanilang mga labanan, ang tatlong individual ay may kapangyarihang higit pa sa kapangyarihan ng mga controller. Tunay nga, ang cultivation realm ng tatlong ito ay higit pa sa mga controller. Nalilito si Yusuf Zak. Anong klaseng lugar ito? Tagapag-ampon. Nang makita ang maliit na higanteng humakbang papalapit sa kanya, agad na sinubukan ng babae na sumugod palapit sa kanya. Ngunit ang maliit na higanti, sa kabila ng kanyang malaking laki, ay hindi hanggal o inosente. Habang papalapit ang babae, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sumigaw, huwag kang lumapit sa akin. May allergy ako sa mga babae. Biglang tumigil ang babae, at naglaban ang tatlo. Tagapag-ampon, salamat. Ang lalaking ito na may bigot ay isang masamang demonyo, sinubukan niya akong agawin. Sinimulan ng babae na ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pakikipag-away sa lalaking may bigot. Ang swerte mo na gusto kita para sa dual cultivation. Nangangahas kang iwasan ako, takasan ako. Hanggal na babae. At ikaw, malaking tanga, kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang ama ko? Kinagat ng maliit na higanti ang kanyang tainga at sumagot, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ang mundo ng mga elemento. Si Hugo Olsen. Ang ama ko ay si Armani Olsen ng mundo ng mga elemento, narinig mo na ang tungkol sa kanya, hindi ba? Kaya paano ka nang ahas na makialam sa aking mga hangarin? Tila may pinagmulan ang lalaking may bigot, na nagsasabing siya ang batang Panginoon ng mundo ng mga elemento. Mundo ng elemento. Oo. Narinig ko na iyan, lupain iyan na pinapatakbo ng isang grupo ng mga walang hiya. Hey, pero hindi ko pa naririnig ang tungkol sa tatay mo. Pang-iinis ng maliit na higanti. Malalaman mo rin naman kalaunan. Malamig na senggal ng lalaking may bigot. Kaya hayaan mong balaan kita, lumayo ka rito. Nakuha ko. Nag-isip sandali ang maliit na higanti, saka sinabi, nakita mo ang babaeng ito, pinilit mo siyang mag-dual cultivation, di ba? Tumanggi siya, kaya tumakas siya, at hinabol mo, di ba? Oo nga, ang kayamanan niya ang gusto kong pagyamanin kasama niya ng dalawahan. Malamig na sagot ng lalaking may bigot. Nako, ang tapang-tapangan mo, sabi ng maliit na higanti, sabay taas ng thumbs up bago biglang kumunat ang kanyang mga labi.
Pero hindi ko maaaring baliwalain ang kawalan ng katarungan kapag nakikita ko ito. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Pagsisisihan mo ito. Mabilis din ang talino ng lalaking may bigot. Nang mapagtanto niyang kung ang maliit na higanti ay mamagitin, wala siyang magagawa laban sa pinagsamang lakas ng dalawa, tumalikod siya at umalis. Salamat, kuya, sa pagliligtas mo sa akin, sabi ng babae, habang yumuyuko bilang pasasalamat sa maliit na higanti. Itabi mo ang pasasalamat mo para mamaya. Tatanungin kita, ano ang lugar na ito? Taga saan ka? Naguguluhan pa rin ang maliit na higanti tungkol sa lokasyon nito. Hindi ko alam kung saan ito, pero galing ako sa kaharian ng kabilang bahagi. Kumusta ka naman, tagapagtaguyod? Tanong ng babae na may kuryosidad. Ako, kakaibang bulong ng maliit na higanti, hindi ko rin alam kung saan ako nanggaling. Teka, hindi mo nga alam kung saan ka nakatira. Naguguluhan na tiningnan siya ng babae. Dati akong nakatira sa kabundukan. Pagkatapos, isang araw, isang kamay ang bumaba mula sa langit at ipinadala ako sa lugar na ito na tinalikuran ng mga Diyos. Dinala ka rito ng isang napakalaking kamay na bumaba mula sa langit. Ako rin, bulalas ng babae, habang tinatakpan ang kanyang bibig sa gulat. Sa sandaling ito, si Yusuf Zak, na nakikinig ng palihim mula sa kanyang pinagtataguan, ay lubos na natigilan. Parehong dinala rito ang babae at ang maliit na higanti ng iisang kamay na iyon. Ano ang nangyayari? May iba pa bang paparating? Bigla, sa di kalayuan, isang guhit ng liwanag ang sumilay. Habang humihinto ang liwanag, isang figure ang lumitaw sa likuran nito. Nang makita ni Yusuf Zak ang lalaki, agad na napataas ang kilay niya. Si Landon Torres pala iyon. Nandito rin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1465 Pagkolekta ng enerhiya ng dugo. Nandito rin pala si Landon Torres sa higanteng mundo na ito. Nang makita siya ni Yusuf Zak, mas lalo siyang naguluhan. Ang kamay na iyon ang nagdala sa kanya rito, nagdala sa maliit na higanti rito, nagdala sa babae rito, at tila malamang na nabihag din si Landon Torres. Bakit sila dinala rito? Ang mga taong napunta rito ay tila malayong maging ordinaryo. Maging ang maliit na higanti, ang babae, o si Landon Torres, bawat isa sa kanila ay isang pambihirang individual, na namumukod tangi sa iba. Ito ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Ngunit hindi pa matukoy ni Yusuf Zak ang dahilan sa ngayon. Alam ba ninyong dalawa kung saan ito? Totoo nga, ikinuyong ni Landon Torres ang kanyang mga kamao patungo sa maliit na higanti at sa babae ng may lantaran ngunit maingat na kilos. Paano ko malalaman kung nasaan ito? Nahuli ka rin pala ng kamay, di ba? Ungol ng maliit na higanti. Ikaw rin. Gulat na bulalas ni Landon Torres. Walang hiya. Inikat ng maliit na higanti ang kanyang mga mata kay Landon Torres. Huminga ng malalim si Landon Torres, pagkatapos ay kumunot ng malalim ang kanyang mga noo. Tumigil sa pagsasalita ang maliit na higanti, at nanatiling tahimik din ang babae. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling si Landon Torres at saka tumingin sa maliit na higanti at sa babae. Saan ninyo balak pumunta? Paano ko nga ba malalaman kung saan pupunta? Naiinip na bulyo ng maliit na higanti, saka naglakad pasulong. Tila lubos na nagtitiwala ang babae sa maliit na higanti at agad itong sinundan. Hindi siya pinigilan ng maliit na higanti at hinayaan na lamang siyang sumama. Nag-isip sandali si Landon Torres at saka sumunod sa kanila. At kaya, ang maliit na higanti ay naglakad sa matitinik na halamanan, walang ingat na nauuna. Sinundan siya ng babae sa isang jogging, habang si Landon Torres ay dahan-daang lumilipad sa itaas. Walang nagsalita sa kanilang tatlo, nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Sinundan sila ni Yusuf Zak mula sa likuran, itinatago ang sarili at perpektong humahalo sa nakapalibot na espasyo, kaya imposibleng mapansin siya ni Landon Torres. Pagkatapos maglakad ng isang araw, nakatagpo ang maliit na higanti ng isa pang tao. Nang magtanong, nalaman nilang nahuli rin ang taong ito rito, at 3 taon na siyang narito. 6 na taon na rito ang maliit na higanti, 2 taon na rito ang babae, habang si Landon Torres ay ilang araw pa lamang nandito. Hindi itinakda ang tiyempo, hindi sila lahat nahuli ng sabay-sabay. Habang nagpapatuloy sila,
Dumarami ang mga taong kanilang nakasalubong. Lahat sila ay dinala rito gamit ang iisang kamay, at sila ay nagmula sa iba't ibang kaharian, Element World, Chen-Kun Realm, Beyond Realm, Heavenly Realm, at iba pa na hindi nakilala ni Yusuf Zok. Pagkalipas ng isang buwan, ang grupo ay lumaki sa mahigit 60 katao. Dahil sa hindi pamilyar na kapaligiran, walang malalaking alitan sa pagitan nila, at ang ilan ay nagsimula ng bumuo ng mga pagkakaibigan. Nanatiling nakatago si Yusuf Zok sa buong panahon, hindi kailanman ibinunyag ang kanyang sarili, bagamat nagsimula siyang makaramdam na tila may kakaiba. Ang mahigit 60 taong natipon dito ay pawang mga pambihirang individual tulad ni Landen Torres, na nagtataglay ng mga pambihirang talento. Sinubaybayan ni Yusuf Zok ang mga araw at binilang ang oras na siya ay narito sa mundong ito. Sa ika-73 araw, lahat ng mahigit 60 kasama sa paglalakbay ay sabay na nakakita ng dalawang sinag ng liwanag. Sa mataas na kalangitan, ang dalawang sinag na ito ay nagtagpo sa isang mabangis na labanan, na nagsalpukan ng may kakilakilabot na tindi. Walang nakialam o nagtangkang pigilan sila, walang nagbigay ng payo. Ang dalawa ay nakikipaglaban sa isang desperado at walang katapusang labanan, na inilalabas ang kanilang pinakamahuhusay na pamamaraan. Kalokohan mo, titigil ka ba? Biglang umungal ang isa sa mga mandirigma, nagpakawala ng mahabang alulong, pagkatapos ay sumuntok gamit ang dalawang palad at humiwalay sa kabilang mandirigma sa isang iglap. Tigilan mo ako, mamatay ka rito, walang hiya ka. Isang nakakatakot na boses ang tili na parang huni ng pato. Nagkatinginan ang lahat at nakita ang isang kakatwang figure na may makakapal na hita, pininturahang kilay, at may pulbos na mukha. Ngunit may palatanda ang amang sipon, na mabilis na sumusugod patungo sa kabilang mandirigma. Nakakadiri talaga. Marami sa mahigit 60 manonood, na karamihan ay mga babae, ang nakaramdam ng pagkahilo nang makita ang figurang ito, dahil ang lalaki ay nakadamit ng nakakasuklam at nakakadiring paraan. Natulala talaga si Yusuf Zok. Nako, bakit nandito rin ang kakatwang to? Lamunin ang langit at higupin ang lupa, ang siklo ng yin at yang. Tila galit na galit ang kakatwa, walang balak na lutisin ang laban ng mapayapa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng mapaminsalang mga atake, at naduraj pa nga ang sarili niyang katawan. Isang ulap ng itim na hamog ang agad na bumalot sa kabilang kalaban. Nilalason mo ako. Ikaw nakasuklam-suklam na kontrabida. Nagpumiglas ang mandirigmang nababalot ng balot sa loob ng hamog, mabilis na tumatakbo pabalik-balik, ngunit ang hamog ay patuloy na lumiliit, na nag-iiwan ng mas kaunting espasyo para magmanyobra. Ilang sandali pa, idiniin ng itim na ambon ang mandirigma at ginawa itong isang napakalaking bahay-uod, bagamat patuloy pa rin siyang gumagapang sa loob. Biglang nanginig ang itim na hamog nang muling lumitaw ang nakakatakot na figure. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng malaki at nagdulot ng isang nakakatakot na pulang dugong bibig. Nilamon niya ang hamog at ang mandirigma ng buo. Lagok, langok, langok. Narinig ng lahat ang nakakapanlumong tunog ng pagkapunit ng laman at pagbibitak ng mga buto, kasabay ng matinding sigaw ng mandirigma. Tumawa ng malakas ang nakakakilabot na figure. Gusto mo ba akong ligawan, bastos kang tao? Ngayon ay lulunukin na kita ng buo, bastos kang tao. Nakaramdam ng matinding pagkasuklam ang grupo, kahit si Yusuf Zok ay halos dumura ng dugo. Kaya nagsimula ang away dahil gustong ligawan ng kalaban ang kakatwang lalaki, ngunit hindi siya pinayagan ng kakatwang lalaki, na nagresulta sa isang nakamamatay na komprontasyon. Tila lahat ng uri ng tao ay napunta na sa higanteng mundo na ito. Dati, nariyan si Hugo Olsen, na may makapal na bigot, na gustong magkaroon ng dual cultivation sa isang magandang babae. Ngayon, may isang taong gustong makipagtalik sa isang kakaiba. Hindi nakakapagtaka na nagsimulang magkumahog ang mga kamao. Punong-puno ng mga Meniakes ang lugar na ito. Oh, Cloud Brother, nandito ka rin ba? Matapos lamunin ng buhay ang mandirigma, sinuyod ng kakatwang tao ang mga tao at agad na nakita si Landen Torres, tinawag itong Cloud Brother, sa isang mapang-akit na tono. Naging malamig ang ekspresyon ni Landen Torres habang lumilingon sa paligid, tila may hinahanap. Hindi, wala si Yusuf Zok dito. Wala ako sa tabi niya. Tila nahulaan ng kakatwang tao ang iniisip ni Landen Torres at nagpakawala ng isang nahihilong tawa.
Napakasigla rito, di ba? Kanina, akala ko nag-iisa lang ako sa kakaibang mundong ito, pero tingnan mo ang lahat ng mga taong ito. Ang daming gwapong kapatid na lalaki, kahit na kayong mga babae rito ay napakapangit. Paf! Halos mabulunan ang ilang babae sa grupo sa kanyang mga sinabi, ngunit walang nang ahas na harapin siya o makipagtalo, dahil nasaksihan nila ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Nilunok niya ang isang napakalakas na mandirigma, hindi sila sabik na pukawin ang kakaibang ito. Hoy, may makapagsasabi ba sa akin kung nasaan ito? Naglabas ang panyo ng kakatwang lalaki, pinunasan ang bibig, at gumawa ng labis na nahihiyang pose. Ha! Wala rin sa amin ang nakakaalam kung nasaan ito, lahat kami ay nahuli ng isang kamay. Ikaw rin, hindi ba? Napatawa ang maliit na higanti. Mali, inanyayahan lang ako ng kamay, mayabang na sagot ng kakatwa. Napaungol ang lahat sa loob-loob. Inimbitahan, nako, malinaw na nabihag din siya, pero para sa kanya, isa itong imbitasyon. Habang naghahanda ang grupo na sumulong muli, biglang umalangaw-ngaw ang kalangitan kasabay ng isang malakas na dagandong. Isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang lumitaw. Ang maliit na higanti, ang kakatwang nilalang, si Landon Torres, at lahat ng iba pa, kasama si Yusuf Zoc, ay nahila roon. Biglang nagbago ang sitwasyon, at lahat sila ay lumapag sa isang platapormang bato na hugis octagonal. Ang plataporma ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan, napapalibutan ng mga bulaklak, damo, at mga puno. Agad na naging alerto ang grupo, ini-inspeksyon ang kanilang paligid. Lumapag din si Yusuf Zoc sa plataporma, ngunit nakabalabal pa rin at hindi gumagalaw, kaya walang nakakita sa kanya. Anong nangyayari? Ano ba itong lahat? Medyo nataranta ang lahat, kakaiba talaga. Teka, may mali, ang dami pang tao rito. Ang dami pa, habang sinusuri ang karamihan, napansin ng orihinal na grupo na mahigit 60 na mayroon na silang mahigit 10 dagdag na tao. Mabilis nilang binilang, at napagtanto nilang 79 na tao ang nasa loob. Habang tumitindi ang kanilang kalituhan, isang mahinang boses ang dumagundong mula sa langit, kayong 81 ay magsisimula ng mangolekta ng enerhiya ng dugo. Tanging ang mga nakakalap lamang ng 9 na hibla o higit pa ang magkakaroon ng karapatang umalis sa lugar na ito. Para makakuha ng enerhiya ng dugo, patayin ang mga nakapaligid sa iyo. Limitado ang oras, mayroon kang 18 araw. Whoosh! Nang matapos magsalita ang boses, nanginag ang langit. Sa ibabaw ng nakakatakot na kakatwang tao, isang hibla ng enerhiya ng dugo ang tumilapon paitaas. Ano? Nangongolekta ng enerhiya ng dugo. 9 na hibla o higit pa. May isa na palang hibla ang kakatwang yan. Kailangan nating pumatay ng iba para makakuha ng blood energy. Diyos ko, ano ba ang nangyayari? Teka, kanina sinasabing 81 ang bilang, pero 79 lang ang bilang dito. Kapag idinagdag mo pa yung pinatay ng kakatwang tao, 80 pa rin ang bilang. Sino ang nawawala? Oo, sino ang nawawala? Nagsimulang tumingin ang lahat sa paligid, sinusubukang hanapin ang taong wala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1466 na labanan para sa enerhiya ng dugo. Sa platapormang bato sa loob ng Gigantic World Jungle, ang malas at nakakatakot na kapaligiran ay kumalat na parang isang sapot. Lahat ay nakatayong nanigas sa kanilang kinatatayuan, binibilang at isinasalaysay ang bilang ng mga taong naruroon. Samantala, marami ang nagsimulang umatras, kahit na ang mga kakabuo lang ng mga marupok na alyansa ay banayad na lumilikha ng distansya sa pagitan ng isa't isa. Mapag-isa ang weirdo sa simula pa lang, at kasama ang ipinakita niyang kahangahangang lakas kanina, walang nang ahas na lumapit sa kanya. Maingat ding umatras si Landon Torres, unti-unti. Sa sandaling ito, tuluyang gumuho ang tiwala ng lahat, dahil ang boses na kanilang narinig ay nagutos. Mayroon silang 18 araw para mangolekta ng enerhiya ng dugo, ngunit tanging ang mga nakakalap lamang ng hindi bababa sa 9 na hibla ang may karapatang umalis sa lugar na ito. Ngayon, sa kasalukuyang kalagayan, ang androgynous killer ay kumitil na ng isang buhay, ngunit isang hibla ng blood energy ang hindi pa rin matukoy. Ang kakaibang sitwasyong ito ay nagdulot sa kanila ng pagkabalisa, lalo na't ang paraan ng pagkolekta ng blood energy ay sa pamamagitan ng pagpatay sa isa't isa.
Sa pamamagitan lamang ng pagkitol ng buhay ng isang tao maaaring mailipat ang kanilang blood energy sa iyo. Bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi kung bakit ito nangyayari, ni hindi alam ang pagkakakilanlan sa likod ng boses o ang kalikasan ng mundong ito, tila wala na silang ibang pagpipilian. Dahil walang paraan para makalabas sa mundong ito, at ang kamay na humawak sa kanila ay napakalakas. Wala silang ibang magawa kundi ang sumunod. Natural lang, marami rin ang nakagulat kung bakit may nawawala. Patay na ba ang taong iyon o hindi na sila dinala rito noon pa man? Pero kung patay na ang taong iyon, hindi ba dapat may nakakuha ng kahit isang hibla ng enerhiya ng dugo? Bukod pa rito, isa itong transportasyon ng grupo, talaga bang may maiiwan ang napakalakas na kamay na iyon? Kaya, ang buong sitwasyon ay masyadong nakakatakot. Haha, ano pang hinihintay ninyo? Pumatay, pumatay, magsaya tayo. Ang weirdo ang unang nagsalita, nasisiyahan sa kaguluhan higit sa lahat. Habang pinakawalan niya ang kanyang nakakatakot at matinis na tawa, ang kanyang katawan ay nadurog at naging ambon, naging isang itim na hamog na sumalubong sa isang babae. Nako, ang sinta kong munting anak, ang lambot ng balat mo. Hayaan mong maramdaman ito ni ate. Wala akong pinipili, lalaki o babae, pare-pareho lang sa akin, humahalaklak siya. Hindi. Napasigaw ang babae sa takot nang sugurin siya ni Tyler Nash, at mabilis na umatras sa takot. Gayunpaman, habang siya ay humahakbang paatras, nabangga niya ang isa pang babae. Gumalaw ang pulso ng babaeng iyon, at ang kanyang mga daliri ay kumikinang sa gininto ang liwanag bago sumulpat patungo sa likuran ng unang babae. Sa nakakasuklam na tunog, ang babae, na nakatuon lamang kay Tyler Nash, ay tuluyang binaliwala ang katotohanan na ang lahat ng iba pa sa sandaling ito ay naging mga mangangaso rin. Dahil sa pagkagulat, ang kanyang puso ay agad na nadurog. Ngunit ang mga nakarating dito ay hindi mga ordinaryong individual, lalo na ang mga mahihina. Sa kabila ng pagkawasak ng kanyang puso, ang kanyang mga galaw ay hindi naapektuhan. Mabilis siyang umikot at gumanti gamit ang isang sapak na tumama sa leeg ng kabilang babae. Kasabay ng isang malakas na kalabog, napaangat ang ulo ng sumalakay sa ere habang ang wala ng buhay nitong katawan ay bumagsak sa lupa. Samantala, dumating na ang itim na hamog ni Tyler Nash, binalot ang babaeng ang puso ay kakawasak lang. Hindi, huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nakakapangilabot ang sigaw ng babae, ngunit si Tyler Nash ay walang awa at di makatao sa sukdulan. Mabilis na nanikip ang itim na hamog habang siya ay nagiging isang nakanganga na bibig, nilamon ng buo ang babae habang ito ay buhay pa. Kasabay nito, ang babaeng pugot ang ulo ay hindi rin ganap na patay. Ang babaeng sumabog ang puso ay nakaligtas, at ang babaeng naputol ang ulo ay buhay pa rin. Gayunpaman, ang walang ulo at puno ng dugong tanawin ay nakapangangilabot na pagmasdan. Habang nagtatangkang tumakas ang pugot na ulo dahil sa takot, biglang sumugod si Landon Torres. Gamit ang mabilis na galaw ng kanyang 5 daliri, dinampot niya ang ulo at dinurog ito. Mas malapit si Landon Torres sa babaeng pugot ang ulo, kaya sinamantala niya ang pagkakataong angkinan ang pagpatay. Kasabay ng isang malalim na ugong, 2 hibla ng enerhiya ng dugo ang umangat mula sa ulo ng weirdo, at ang isa ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Tyler Nash. Boom! Crack! 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 Habang ang blood energy ay pumapailan lang paitaas, isang serye ng mga pagsabog ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Malinaw na ang kanilang mga antas ng cultivation ay muling umangat sa sandaling iyon. Pagsipsip ng enerhiya ng dugo ng iba, makatuwiran lamang na lumakas ang kanilang cultivation. Patayin mo silang lahat, at maging mas malakas ka. Dahil dito, ang mga natitirang kalahok ay nagkagulo, hindi na nag-atubili nang magsimula ang isang labanang walang talo. Nakatayo pa rin nang hindi gumagalaw si Yusuf Zoc sa platapormang bato, ngunit kumukulo ang kanyang puso sa galit. Sino ang kamay na iyon? Paano nito nagawang ituring ang buhay niya, at ang buhay ng lahat, na parang walang kwenta? Paano nito nagawang pilitin silang lumaban na parang mababanggas na hayop? Kay laking insulto, isang bahid ng kanilang dignidad. Sa sandaling ito, walang pakialam si Yusuf Zoc sa pagpatay ng iba para makakuha ng enerhiya ng dugo. Sa halip,
Nag-aalab ang kanyang isipan sa mga tanong, ano kaya ang gusto ng kamay na iyon mula sa kanila? Nakikita ba sila nito bilang mga manok na paglalaroan sa sibang? Sa totoo lang, hindi lang si Yusuf Zak ang nag-iisip nito. Sa gitna ng karamihan, ilan pa ang may parehong kaisipan, ang kanilang pagmamalaki bilang mga elite ay tumatangging hayaan silang mapahiya ng ganito. Nagpatuloy ang magulong labanan, ngunit ilan sa mga mas matatalino ay naglaho at naging mga guhit ng liwanag at tumakas. Ilang iba pang kalalakihan at kababaihan, matapos umiwas sa mga atake ng kanilang mga kalaban, ay lumingon din at tumakbo ng hindi nakikipaglaban. Napansin pa nga ni Yusuf Zak ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na tumatakas ng may ngisi habang umaatres. Ang labanan ay tumagal ng hindi hihigit sa 2 oras bago natapos. Hindi lahat ay namatay, sa halip, maraming kalahok ang sunod-sunod na tumakas. Sila ay mga individual na may magkaparehong kasanayan at lakas, kaya hindi matalino ang matagal na labanan dahil ang bawat panig ay nanganganib na makinabang sa mga oportunistang mananakop. Kunin natin si Tyler Nash, halimbawa, hindi siya sumali sa anumang direktang laban. Sa halip, naghintay siya sandali nang ang dalawang mandirigma, na parehong malubhang na sugatan, ay magkasalubong sa isang labanan na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Pagkatapos ay sumugod siya, pinatay silang dalawa at nilunok silang buo, at nakapag-ipon ng 4 na hibla ng blood energy sa isang galaw lamang. Marami pang iba ang umakto na katulad niya. Sinamantala rin ni Hugo Olsen, na may natatanging bigot, ang kaguluhan. Nang makita ang isang malubha at sugatang mandirigma, palihim siyang sumugod para patayin, at inangkin ang blood energy para sa kanyang sarili. Kaya naman, mabilis na natapos ang labanan. Mga 10 tao lamang ang namatay bago naghiwa-hiwalay at tumakas ang lahat. Total, may 18 araw na natitira. Ang masyadong pagmamadali ay makakabuti lamang sa mga oportunista. Nawala si Tyler Nash habang hinahabol niya ang isang sugatang kalahok. Umalis na rin si Landon Torres, matapos makakuha lamang ng isang hibla ng blood energy nang hindi nakisali sa santukan. Pagkalipas ng 2 oras, ang platapormang bato ay lubos ng tiwangwang, kahit man lang sa paningin ni Yusuf Zak, wala ni isang kaluluwa ang natira, tanging ang nakapandidiring amoy ng dugo ang nananatili sa hangin. Naghintay si Yusuf Zak ng halos 2 oras pa, sinigurado na walang ibang tao sa paligid, bago kumislap sa kanyang tunay na anyo at tumalon sa tuktok ng isang puno. Ngunit sa sandaling lumapag siya sa tuktok ng puno, kumaibat ang kanyang talukap mata, at ang kanyang katawan ay likas na yumuko paatras. Kasabay ng isang matalim na shotset, isang palaso ang tumama sa dulo ng kanyang ilong, na nag-iwan ng manipis na bakas ng dugo. Sa galit, ibinaling niya ang tingin sa pinanggalingan ng palaso. 500 metro ang layo, sa tuktok ng isa pang tuktok ng puno, nakatayo ang isang figure na nakakross ang mga braso. Ang taong ito ay may hawak na bent bow at nakasuot ng dumadaloy na puting roba, ang kanilang mga titig ay malamig at matalim. Nakilala ni Yusuf Zak ang taong ito bilang isa sa mga tumakas kanina na may malamig na ngiti, at tumangging sumali sa labanan. Hey, ang invisibility technique mo ay tunay na matalino. Nagagawa mong lokohin ang mga mata at pandaman ng lahat, sabi ng figurang nakaputi ng may bahagyang ngiti. Siguro malakas ka, kaya mas nagiging makapangyarihan ang blood energy mo. Kaya, akin ka. Young Master no Flower, naniniwala akong akin siya. Bago pa matapos magsalita ang nakasuot ng puting damit, isang babae ang biglang lumitaw sa di kalayuan, at buong kagalang-galang na humakbang paarap. Nakasuot siya ng apricot yellow rainbow clothes, na nagpapakita ng karangyaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1467 Batang may kulog at kidlat. Nang magsimula ang labanan para sa enerhiya ng dugo sa mundo ng mga higanteng tao, sa labas ng espasyo-oras ng mundo ng mga higanteng tao, may nakatayong isang napakalaking palasyo. Ang palasyong ito ay lumulutang sa gitna ng mga ulap na kulay bahaghari, walang suporta ng anumang lupa, na parang ito ay itinayo mula sa manipis na hangin sa kawalan. Sa mismong sandaling ito, sa loob ng palasyo ay isang malaking pagtitipon ng mga tao, na umaabot sa daan-daang tao. Nakaupo sila sa paligid ng isang parihabang malabong lawa, na may mga mesang bato na nakalagay sa harap nila. Sa mga mesa ay may mga prutas at alak. Ang kanilang nakalulugod na aroma ay umaalingaw-ngaw sa hangin,
habang ang halimuyak ng alak ay umaabot ng milya-milya. Sa daan-daang individual na ito, mayroong iba't ibang uri ng tao. Halimbawa, may mga lalaking may balbas na umaabot sa kanilang mga tuhod, mga higanteng ilang talampakan ang taas, at maliliit na figure na mas maikli sa 1 metro. May mga makikisig na babaeng may asawa, pati na rin ang mga maningning na dalaga. Kasama nila ang mga iskolar, kasama ang mga sundalong nakasuot ng baluti. Iba-iba ang kanilang kasuotan, ngunit lahat ay formal ang pananamit. Sa sandaling ito, humihigop sila ng kanilang alak habang nakatitig sa parihabang malaulap na pool sa harap nila. Habang nakaupo sa kanilang mataas na mga upuan, nakatingin sa mabababang lawa, hindi isang ulap ng hamog ang kanilang nakita kundi isang buong mundo. Ang mundong iyon ay walang iba kundi ang higanteng mundo. Watermark, ang iyong inapo ay namatay na. Yara, bumagsak din ang iyong inapo. Pero sino itong androgynous na ito? Ang lakas nila talaga. Hindi rin masama yung nagngangalang Landon Torres. At si Hugo Olsen mula sa pamilyang to ay kahanga-hanga, siya nga pala, sino ang pumili sa kanya? Siya ay alagad ng aking disipulo. Ang nagsalita ay ang lalaking may balbas na hanggang tuhod. Ang kanyang buhok sa mukha, na umabot sa kanyang mga tuhod, ay sapat na upang ipakita na siya ay isang sinaunang nilalang na hindi pa alam ang edad. Oh, nang marinig ang sagot mula sa matandang may mahabang balbas, naunawaan ng lahat. Naalala nilang lahat na ang figurang ito ay may isang disipulo na nagngangalang Armani Olsen, na isang prominenteng figure na nagpapasigla ng bagyo sa mundo ng mga elemento. Hehe, napansin na ba ng lahat ang di nakikitang iyan? Tuso talaga. Pero kanino kaya ito? Sino ang pumili? Biglang may isang babae na tumawa ng malakas at nagtanong. Ang lahat ng tao ay nakatuon ang kanilang tingin sa grupong nakaupo sa gitnang lugar. Ang mga individual na ito ang mga punong abala ng malaking pagtitipong ito. Ang 81 kalahok sa Giant World ay pawang may mga partikular na pinagmulan, kaya para sa mga hindi nakikilala, ang iba ay maaari lamang humingi ng mga sagot mula sa mga host. Nang mapansin ng mga host ang mausisang titig ng mga manonood, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may berdeng balbas ang umiling at sumagot, itong maliit na ito. Ako, bilang dakilang emperador, ay hindi ko talaga alam. Ang tanong na ito ay kailangang itanong sa higanteng aliping espiritu. Natapos magsalita ang lalaking may berdeng balbas at pumalakpak ng kanyang mga kamay ng 3 beses. Nang matapos niya ang ikatlong palakpak, isang napakalaking figure ang umakyat sa hagdan sa labas ng maulap na lawa. Ang higanteng ito ay mahigit 3 zang ang taas, mahigit 10 metro ang taas. Sa paligid ng kanyang katawan ay may 2 mabibigat na gintong kadena, kumikinang ng maliwanag, habang ang kanyang napakalaking anyo ay naglalabas ng isang matayog na enerhiya, isang natatanging diwa na walang pag-aalinlangang pagmamay-ari ng mga higanti. Tunay ngang taglay ng napakalaking individual na ito ang kapangyarihan ng mga higanti. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga nakamasid ay ang pangalang ito ay higanteng alipin ng espiritu. Nang marating ng higanti ang tuktok ng hagdan, lumuhad siya sa isang tuhod at nanatiling tahimik. Bahagyang ngumiti ang lalaking may berdeng balbas at sinabing, higanteng aliping espiritu, tingnan mo ang loob ng lawa na iyon at sabihin mo sa amin, sino ang taong ito? Ano ang pangalan nila, taga saan sila, at sino ang nagrekomenda sa kanila? Itinuro niya ang parihabang malabo na lawa habang nagsasalita. Sumulyap ang higanteng alipin ng espiritu, pinagmamasdan ang lawa, bago magalang na sumagot, ang pangalan ng taong ito ay Carson Schwartz. Siya ay nagmula sa kaharian ng langit at inirekomenda ninyo, kamahalan. Ako, sandaling natigilan ang lalaking may berdeng balbas. Lahat ay nagulat din. Anong nangyayari? Kailan ko ba inirekomenda ang ganoong tao? Nakasimangot na tanong ng lalaking may berdeng balbas. Si Thunderbolt Boy ang naghatid ng iyong mga tagubilin, na nagsasabing ikaw ang nagrekomenda sa taong ito. Kaya, ako ang nagdesisyon na hulihin siya at dalhin sa tunay na mundo ng mga espiritu. Lumalabas na ang higanteng mundo ay kilala rin bilang tunay na mundo ng mga espiritu, at lahat ng kalahok ay dinala doon ng walang iba kundi ang higanteng alipin ng espiritu. Nakataas ang kilay, biglang sumanghal ng malamig ang lalaking may berdeng balbas. Umalis ka na at tawagin ang batang kidlat sa bulwagan. Opo, Ginoo. Magalang na umatras ang higanteng aliping espiritu,
At ilang sandali pa, lumitaw ang isang batang lalaki na nakasuot ng damit pang bata. Kung naroon si Yusuf Zok, walang ang makikilala niya ang individual na ito bilang si Thunderbolt Bids, kahit na mas bata pa siyang bersyon niya. Binabati ng lingkod na ito ang dakilang emperador. Tila labis na hindi mapakali si Thunderbolt Bids, namumutla ang kanyang mukha sa takot. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo ba na gumawa ng mga utos mula sa emperador? Galit na saway ng lalaking may berdeng balbas. Alam ng lingkod na ito ang kanyang pagkakamali. Alam ng lingkod na ito ang kanyang pagkakamali, agad na pag-amin ni Thunderbolt Bids nang walang dahilan. Tunay nga, ang Thunderbolt Bids na ito ay ang parehong figure mula sa Heavenly Realm. Kung paano siya naging isang bata dito, noong siya ay isang matandang lalaki noon sa Heavenly Realm, ay nanatiling isang misteryo. Hindi ko tinatanong kung paano ka nagkamali. Ang gusto kong malaman ay kung bakit ka nang ahas na gumawa ng mga utos ng imperyo. Ang lalaking may berdeng balbas, na ngayon ay nabunyag bilang isang dakilang emperador, ay tinanong siya ng may mahigpit na awtoridad. Dakilang emperador, nakalimutan mo na ba? Maingat na bulong ni Thunderbolt Bids. Ang bagay tungkol sa tagapagmana ng pamana ng Diyos Yu. Ang pamana ng Diyos Yu. Ang dakilang emperador na may berdeng balbas ay sandaling natigilan, kumurap sa pag-iisip. Hindi ba't ang pamana ay naipasa sa isang dalaga? Ang dalagang iyon ay kasalukuyang nakakulong sa loob ng dimensional realm ng taong iyon. Hindi siya maaaring paghiwalayin. At dahil ang giant spirit slave ay kulang sa katalinuhan, ang tanging pagpipilian ay ang sakupin ang taong iyon upang punan ang kota, paliwanag ni Thunderbolt Bids. Oh! Bamulong ang dakilang emperador na may berdeng balbas ng mahabang pantig, nag-isip bago nagtanong, ano ang relasyon ng taong ito at ng dalaga. Mukhang sila ay mga dual cultivation partner, sagot ni Thunderbolt Bids. Naiintindihan ko, iyon lang. Humayo ka at hayaan mong ang higanteng alipin ng espiritu ang magpataw ng 100 hampas bilang parusa sa iyong kawalan ng kakayahan. Pinaalis siya ng berdeng balbas na dakilang emperador kasabay ng pagkaway, pagkatapos ay humarap sa iba na may mapang uyam ng ngiti. Ito ay isang kaso ng paggamit ng bulok na ube upang punan ang kamalig, isang maling paghuli. Si Carson Schwartz ay isang babae, ngunit ang higanteng alipin ng espiritu, na walang kamalayan kung ang individual ay lalaki o babae, ay hindi sinasadyang dinukot ang taong ito. Ha, nagtawanan ang mga tao. Ang maling paghuli sa isang hindi inaasahang tao, isang taong wala man lang sa listahan, na ang lakas ay kahanga-hanga, ay nagbigay ng kakaibang twist sa mga pangyayari. Ipinakikita ng taong ito ang kapangyarihan ng mga higanti. Maaari rin kaya silang maging inapo ng Diyos ng mga higanteng espiritu. Biglang naisip ng isang tao, ang kanilang mga titig ay matalim na parang kidlat. Siya, dahil lamang sa simpleng mungkahing iyon, napabuntong hininga ang lahat. Ang mga inapo ng higanteng Diyos ng espiritu ay kumakatawan sa isang hindi maintindihang panganib. Halimbawa, ang Central Emperor, na kilala rin bilang ang dakilang emperador na may berdeng balbas, ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ang giant spirit slave. Ang aliping ito ay may kapangyarihan ng isang dakilang emperador. Kung hindi dahil sa partikular na lihim na teknik ng Central Emperor upang sakupin ang giant spirit slave, ang alipin lamang ang magdudulot ng kaguluhan sa buong sansinukob. Sa buong mundo, lahat ng makapangyarihang nilalang na naroon ay nakatagpo lamang ng isang higanteng espiritong alipin sa kanilang buhay. Ang mga inapo ng higanteng espiritong Diyos, bukod sa aliping ito, ay pinaniniwala ang wala na. Ngunit ngayon, lumitaw ang isa pang individual na may hawak na napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito sa proseso ng pagpili ng tunay na mundo ng mga espiritu ay malamang na magdudulot ng kaguluhan. Dapat ba tayong makialam? Biglang tanong ng isang tao. Wala nang paraan para makialam ngayon. Ang tunay na mundo ng mga espiritu ay mabubuksan na lamang pagkalipas ng 18 araw mula ngayon. Wala na tayong magagawa bago iyon. Kung gayon, hahayaan na lang natin ang tadhana na magdesisyon. Isa rin itong uri ng pagsubok para sa nakababatang henerasyon. Pinayagan natin silang makapasok kahit alam nating nakataya ang kanilang buhay. Hayaan silang ipaglaban ang kanilang mga sarili. Sang-ayon, sige, tumango ang lahat,
dahil matagal nang handa ang kanilang mga isipan para sa mataas na bilang ng namamatay sa loob ng True Spirit World. Hindi nila inaasahan na lahat ng kanilang mga inapo o disipulo ay babalik ng buhay. Kuwit. Samantala, sa labas ng maulap na lawa at ng bulwagan, umalangaw-ngaw ang kaluskos ng latigo ng simulan ng giant spirit slave na hampasin ang mga Thunderbolt Beads. Pagkatapos ng 100 hampas, si Thunderbolt Beads ay tuluyang nawalan ng lakas, hindi na makatayo ng mag-isa. Kinailangan siyang alalayan ng giant spirit slave ng paunti-unti patungo sa isang maliit na patio sa malapit. Nagtagumpay tayo, nang muntik na at walang insidente. Nang makapasok na si Thunderbolt Beads sa loob ng patio, ay nakipag-ugnayan ng telepatiko sa giant spirit slave gamit ang Divine Sense. Salamat, salamat, sa ngalan ng aking lahing higanti, nagpapasalamat ako sa inyo. Wala lang yun, kaibigan ko rin siya. Ngayon, nasa kanya na ang kapalaran. Sana lang hindi niya ako sisihin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1468 ang mga pag-aalala ng lingkod ng Diyos na higanteng espiritu. Sa maraming mortal na antas sa lahat ng langit, maraming mito at alamat. At sa loob ng mga mito at alamat na ito, palaging may ilang paulit-ulit na parirala, tulad ng isang partikular na Diyos na, lumalampas sa 3 kaharian, hindi na nakagapos ng 5 elemento. Ang paglampas sa 3 kaharian, hindi na nakagapos ng 5 elemento, ay tila nagmumungkahi ng isang figure na malaya sa langit at lupa, isang malayang pag-alagala na walang hadlang sa mga patakaran. Gayunpaman, ang mga mito ay sa huli ay mga mito lamang, isang kagamitang pampanitikan na ginagamit ng mga may akda, na kadalasang eksaherado at pantastiko. Alam ng mga tagapaglinang na sa loob ng cosmos ng lahat ng kalangitan, mayroon lamang 3 kaharian, ang kaharian ng tao, ang kaharian ng lupa, at ang kaharian ng langit. Ito ang bumubuo sa 3 kaharian ng langit, lupa, at sangkatauhan. Dahil mayroon lamang 3 kaharian sa kabuuan, gaano man kalayo ang lampasan ng isang tao, hindi niya matatakasan ang 3 mundong ito. Sa loob ng 3 kaharian, hindi maiiwasan ang reinkarnasyon, walang katapusang umiikot sa buhay at kamatayan. Maging ang mga Diyos ng kaharian sa langit ay naniniwala na ang kaharian sa langit ang pinakamataas na antas, at ang mga tagapangasiwa nito ay mga ahente ng kaharian sa langit. Ngunit, ang hindi alam ng mga cultivator ay mayroong tunay na grupo ng mga nilalang na matagal nang lumalampas sa 3 kaharian at malayong malayo sa 5 elemento. Ang mga nilalang na ito ang mga piling tao sa mga sinaunang dakilang Diyos. Kabilang sa mga halimbawa ang 5 dakilang emperador, ang 36 na general sa langit, ang 72 diablo sa lupa, at ang iba pang mga maalamat na figure na ipinagdiriwang mula pa noong sinaunang panahon. Hindi sila naninirahan sa anumang element world, universe realm, o nether shore realm, dahil ang lahat ng mga realm na ito, kabilang ang tinatawag na element world, universe realm, at nether shore realm, ay nasa loob pa rin ng domain ng heavenly realm, na umiiral sa parehong antas ng heavenly realm. Ang kanilang teritoryo ay tinatawag na, langit ng kahabaan ng buhay. Ang langit na may mahabang buhay ay hindi isang kaharian, ni hindi ito nabubuhay kasama ng kaharian sa langit sa iisang parallel na espasyo, lubos nitong nilalampasan ang lahat ng langit at ang napakaraming kaharian. Kung bakit ito tinatawag na longevity heaven, ito ay dahil ang isang araw sa longevity heaven ay katumbas ng 1 taon sa ibang mga antas. Ang paggugol ng 1 araw sa mahabang langit ay katumbas ng 1 taon na pagdaan sa kaharian ng langit o iba pang mga antas. Kaya, ang mga nasa mahabang langit ay walang hanggan, walang kamatayan, at nagtatamasa ng buhay na walang hanggan. Napakaliit ng bilang ng mga naninirahan sa longevity heaven, ilang daang tirahan o palasyo lamang sa kuweba. At ang dahilan ng pagkakaroon ng mga palasyong ito ay dahil ang ilang naninirahan ay hindi permanenteng naninirahan doon, maaaring nakatira sila sa element world, sa universe realm, sa nether shore realm, at iba pa, dahil ang longevity heaven ay kumukonekta sa anumang antas kung gugustuhin. Ang longevity heaven ay parang sentro ng paglalakbay ng cosmos, o ang tuktok ng isang piramide. Mula sa longevity heaven, malayang makapasok ang isang tao sa anumang ibang antas. Ang batang kidlat ay tunay ngang si Thunderbolt Beads, at ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang tagapaglingkod ng Central Great Emperor.
Sa loob ng Longevity Heaven ay matatagpuan ang 5 emperador sa langit. Ang emperador ng Silangang Langit, si Robert Baxter. Ang emperador ng Katimugang Langit, si Helen Torres. Ang emperador ng Kanluraning Langit, si White. Ang emperador ng Hilagang Langit, Ligtas. Ang emperador ng Gitnang Langit, si Javier Higgins. Si Thunderbolt Bids ay ang tagapaglingkod ng Central Heavenly Emperor na si Javier Higgins. Natural lang, ang kanilang titulong, Heavenly Emperor, ay hindi nangangahulugang pamamahala sa mga imperyo o dinastiya kundi isang klasipikasyon ng ranggo, isang cultivation realm. Kilalang-kilala na ang mga cultivation realm ng mga nagsasanay sa Heavenly Realm ay nahahati ayon sa ranggo ng Diyos, tulad ng Divine King, Divine Emperor, o Divine Sovereign. Samantala, ang mga antas ng cultivation ng mga sinaunang dakilang Diyos ay ikinakategorya ayon sa langit. Sa ilalim ng emperador sa langit, mayroon ding 5 ranggo. Ang makalangit na santo, na kilala rin bilang ang santo o sinaunang sage. Ang Panginoong Makalangit, na tinatawag ding Panginoong Daw o sinaunang Panginoong Daw. Sinusundan ng Hari sa Langit, Panginoon sa Langit, at Anak sa Langit. Ang emperador sa langit ang may pinakamataas na ranggo, kasunod ang santo sa langit, at ang anak sa langit ang may pinakamababa. Tanging ang mga nasa itaas ng Saint Realm ang makakapasok sa Longevity Heaven, kahit ang Heavenly Lord ay hindi kwalipikadong tumuntong doon. Siyempre, kung ang isang tao ay dinala doon ng isang emperador sa langit o banal sa langit, ibang usapan na iyon. Halimbawa, si Thunderbolt Bids, bilang tagapaglingkod ng Central Heavenly Emperor, ay sama-sama sa kanyang Panginoon saan man ito magpunta, ito ay itinuturing na normal. Ang Central Heavenly Emperor, si Javier Higgins, ay naninirahan sa Longevity Heaven sa buong taon. Doon, mayroon siyang tirahan sa kuweba, mga apprentice, mga disipulo, at marami pang iba. Si Thunderbolt Bids ay isang paboritong tagapaglingkod ng Central Heavenly Emperor. Kung hindi, kung nakagawa si Thunderbolt Bids ng isang malaking pagkakamali, siya ay papatayin, sa halip, siya ay pinarusahan lamang ng 100 hampas, at kahit ang nagpataw ng mga hampas ay ang alipin ng Giant Spirit God. Maliwanag, si Javier Higgins ay nagpapataw ng banayad na pagsaway. At dahil nga sa ipinakitang pabor kay Thunderbolt Bids, malaya siyang pinayagang makapasok sa kahit anong celestial plane. Halimbawa, gumugol si Thunderbolt Bids ng hindi mabilang na taon sa Heavenly Realm, na nag-iwan ng maraming alamat. Ngunit sa totoo lang, naroon lamang si Thunderbolt Bids para sa kanyang sariling libangan. Madalas na inihihiwalay ng Central Heavenly Emperor ang kanyang sarili sa paglilinang. Dahil dito, walang sino man ang nangangahas na makialam sa Thunderbolt Bids. Dahil ang isang araw sa Longevity Heaven ay katumbas ng 1 taon sa Heavenly Realm, kung ang Thunderbolt Bids ay mananatili sa Heavenly Realm sa loob ng 100 o 10,000 taon, 100 o 10,000 araw lamang ang lilipas sa Longevity Heaven. Bukod pa rito, ang mga pag-iisa ni Javier Higgins ay kadalasang tumatagal ng 10,000 taon. Kaya, si Thunderbolt Bids ay epektibong isang malayang tao. Kung tungkol naman sa alipin ng higanteng Diyos ng Espiritu na pagmamayari ni Javier Higgins, isa siyang kakaibang nilalang. Ang nilalang na ito ay umiral na simula pa noong simula ng cosmos at kadalasang walang laman ang isip at walang buhay, ngunit nagtataglay ng di maisip na lakas at hindi mabilang na mga banal na kasanayan. Minsan nang sinubukan ni Javier Higgins na pag-aralan ang alipin ng Diyos ng mga higanteng espiritu ngunit nabigo siyang maunawaan kung bakit ang nilalang na ito ay mayroong napakaraming hindi maisip na banal na kakayahan. Dahil sa pagiging simple ng alipin ng Diyos ng higanteng espiritu, nasakop siya ni Javier Higgins gamit ang isang lihim na teknik, na ginawa siyang kanyang banal na lingkod. Gayunpaman, ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay mayroong mga sandali ng kailanawan, at sa paglipas ng panahon, nakabuo siya ng isang nakatagong pakikipagkaibigan kay Thunderbolt Bids, na siyang pinakamatagal niyang kasama. Nakilala ni Thunderbolt Bids si Yusuf Zoc sa Heavenly Realm at kalaunan ay nalaman nila ang lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kaalamang ito sa alipin ng Giant Spirit God, na nagsabing si Yusuf Zoc ay isa sa kanyang mga kamag-anak. Sa napakaraming kaharian at hindi mabilang na mga celestial clan, ang Giant Spirit Clan ay matagal nang wala. Sa paglitaw ni Yusuf Zoc,
Ang alipin ng Giant Spirit God, sa kanyang mga pambihirang sandali ng kailanawan ng isip, ay determinadong tulungan ang kanyang kamag-anak. Gayunpaman, kahit ang alipin ng Diyos ng mga higanteng espiritu mismo ay hindi alam kung bakit umiiral ang kanyang angkan ng mga higanteng espiritu, saan sila nanggaling, o kung paano sila ipinanganak. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib, di ba? Kung makapatay siya ng napakaraming tao, bubuwagan ba siya ng mga Heavenly Emperor at Saint? O mas malala pa, huhulihin siya tulad ko at gagawing isang Divine Servant. Sa isang maliit na patio, ipinahayag ng Giant Spirit God Slave ang kanyang matinding pag-aalala. Bagamat tinulungan niya si Yusuf Zok na makapasok sa True Spirit World bilang isa sa 81 napiling tumanggap ng Divine Fortune, hindi niya maiwasang mag-alala. Dahil ang sarili niyang kapalaran ang halimbawa, sino ba ang hindi nakakaalam na ang kanyang lakas ay kapantay ng isang Heavenly Emperor ngunit nagiging isang lingkod? Huli na para magsisi, umiling si Thunderbolt Bids at sinabing, ang una nating layunin ay makuha niya ang blood energy ng iba nang sa gayon, sa 18 langit, hindi, 18 taon, ay madala siya sa Heavenly Dowgate. Hindi ba't ikaw mismo ay isang taong lumabas mula sa Heavenly Dowgate? Ngunit ako ay nabihag ng dakilang emperador hindi nagtagal matapos akong lumitaw at maging isang banal na lingkod. Nang makita ko ang mga ekspresyon ng iba kanina, malinaw na mayroon silang masamang intensyon. Kung siya talaga ay magiging katulad ko, nabihag at naging alipin, hindi ba tayo ang magdudulot sa kanya ng pinsala? Hindi naman talaga. Sa paglabas niya mula sa Heavenly Dowgate, dapat ay kapantay ng lakas mo ang lakas niya, tama ba? Isa pa, malinaw ang isip niya, hindi tulad ng sa iyo, na magulo noon. Ang alam mo lang ay lumaban at pumatay nang hindi iniisip ang pagtakas. Kung tumakas ka noon, wala ka sana sa posisyong ito ngayon, tama ba? Pagdating ng panahon, kahit pamanahin niya ang antas ng cultivation mo, makakatakas pa rin siya kung hindi siya mananalo. Kung gayon wala na tayong ibang magagawa kundi tumaya dito. Isa itong malaking kapalaran na ibinibigay natin sa kanya. Pero nag-aalala pa rin ako. Paano kung harangin nila siya habang nasa biyahe at pigilan siyang makapasok sa Heavenly Dowgate? Hindi ba't wala na siyang magagawa para lumaban? Posible yan. Huminga ng malalim si Thunderbolt Bids, ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagmumuni-muni. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1469 ang pintuan ng paglikha. Sa itaas ng platapormang bato ng mundo ng mga higanteng tao, nakatayo si Yusuf Zok sa tuktok ng puno, habang ang batang lalaki na nakasuot ng puting damit, si Lionel Trujillo, ay may hawak na pana. Ang pana ay gawa sa sinaunang itim na kahoy, ngunit ang tali nito ay isang litid ng hayop na hindi alam ang pinagmulan. Ang mga palaso ay tila kakaiba rin. Mula sa kaliwang harapan ni Yusuf Zok, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng damit na kulay apricot na dilaw at bahaghari. Tila may koneksyon siya sa batang lalaki na nakasuot ng puting roba. Samantala, muling sumiklab ang mga talakayan sa mga ulap ng apat na sulok ng langit ng mahabang buhay. Kaninong inapo itong si Lionel Trujillo, at sino ang nag-nominate sa kanya? Sino ang nag-nominate sa babaeng nakasuot ng apricot yellow rainbow clothes? Ako ang pumili kay Lionel Trujillo, sabi ng isang matandang lalaking may hawak na jade wine cup na may bahagyang ngiti sa gitna ng karamihan. Si Ed Trujillo ito, maraming tao ang nakahinga ng maluwag. Ang buong pangalan ni Ed Trujillo ay Ed Trujillo, at kilala siya bilang ang makalangit na santo ng Tiangang, ang pinuno ng 36 na santo ng Tiangang ng sinaunang alamat. Sino mang piliin niya ay walang dad ang magiging napakalakas. Ang batang iyon ay ang anak ko sa labas na natitira sa kaharian ng Chenkon. Nakakahiya mang aminin, ngunit ang batang iyon ay lubos kong minahal. Natigilan ang lahat, isang anak sa labas ng makalangit na santo. Talagang kakaiba ito. Ang batang babaeng iyon ay nagngangalang Ava Merit, ang aking pamangkin, sabi ng isa pang tao, at pagkasabi niya, marami ang naupo ng tuwid, kabilang ang 5 emperador sa langit na nakaupo sa gitnang rehiyon. Ang nagsasalita ay isang matandang pantas na may puting buhok. May pamalo sa mesa sa harap niya, at nakasuot siya ng kulay abong puting mahabang damit, na mukhang napakapayat. Ito ay walang iba kundi si Jeremiah Colon, ang sinaunang dakilang Diyos at emperador sa langit ng Shangqing.
Ang titulong, Emperador sa Langit, ay hindi lamang para sa 5 dakilang emperador sa langit ng silangan, timog, kanluran, hilaga, at gitna. Sino mang makaakyat sa kaharian ng emperador ay maaari ring angkinan ang titulong ito. Si Jeremiah Colon ay isang figure na kapantay, kung hindi man ay nalalampasan, ang 5 dakilang emperador sa langit. Ang kanyang katayuan ay sinauna na, dahil narating niya ang kaharian ng emperador bago pa man ang 5 dakilang emperador sa langit. May bulong-bulungan na si Jeremiah Colon ay mayroon lamang isang nakababatang kapatid na babae, na kanyang itinatangi na parang isang mahalagang hiyas. Ang babae, si Ava Merit, ay anak ng kanyang kapatid, kaya naman ang kanyang lahi ay talagang pambihira. Habang namamangha ang mga tao, bahagyang ngumiti si Jeremiah Colon at sinabing, siya nga pala, anak din siya ni Hu. Sa mga salitang ito, natahimik ang lahat. Si Yi, ang sinaunang dakilang Diyos, isang nilalang na may di maunawa ang kapangyarihan, walang sino man ang umasa na pinakasalan niya ang kapatid ni Jeremiah Colon. Siyempre, wala si Yi sa pagkakataong ito, gayon din ang ilan pang mga dakilang Diyos, tulad ni Yu, ang Diyos ng tubig ng 5 direksyon, at Yi, ang Diyos ng palaso ng sinaunang panahon. Ang ilan ay may kakaibang personalidad at ayaw sa mga ganitong pagtitipon, ang iba ay nasa liblib na lugar o abala sa paghahalaman at pag-aalaga ng ibon. Tingnan mo, nagsimula na silang maglaban, may isang taong mula sa mga lawa ng hamog na nagtutulak sa lugar sa matataas na kalangitan ng True Spirit World, kung saan nakikipaglaban si Yusuf Zok kina Lionel Trujillo at Ava Merit. 2 laban sa 1, layunin ni Lionel Trujillo at Ava Merit na patayin si Yusuf Zok. Ang kanyang umaapaw na blood energy ang magpapalakas sa kanila kapag nakuha na nila ito. Nanatili sa malayo si Lionel Trujillo sa simula ng labanan, at patuloy na umaatres. Kasabay nito, isa-isa niyang pinakawalan ang matatalas na palaso, na lumikha ng sunod-sunod na pag-ulan ng mga palaso. Samantala, kumuha si Ava Merit ng isang plotang kawayan at sinimulan itong tugtugin. Ito ang plauta na pang-agaw ng kaluluwa ni Jeremiah Colon. Napuno ng pagkamangha ang mga lawa ng hamog, dahil ang plauta na pang-agaw ng kaluluwa ay isang likas na espiritual na kayamanan na kilala sa napakalaking kapangyarihan nitong makasakit. Ayon sa alamat, ang himig nito ay kayang guluhin ang 3 kaharian, agawin ang mga kaluluwa, pumatay ng mga katawan, yanijin ang mga pisikal na anyo, at basagin ang mga bituin ng walang kahirap-hirap. Sa simula pa lang ng labanan, inilunsad na ni Lionel Trujillo at Ava Merit ang kanilang mga panghuling hakbang upang lipulin si Yusuf Zok. Ngunit nanatiling kalmado si Yusuf Zok, walang ipinakitang senyales ng pagkataranta. Una niyang pinakawalan ang kanyang giant spirit realm, pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang palso, ay gumawa ng isang divine bow. Nang maipakita ang kanyang divine bow, 3 golden light green energy arrows ang sumulpat upang salubungin ang paparating na ulan ng palaso. Ano, yung pana, kasabay ng biglang pagsigaw ng, wow, maraming dakilang Diyos ang tumayo sa gitna ng mga ulap, kabilang si Jeremiah Colon, na napatayo sa gulat nang makita ang pana sa mga kamay ni Yusuf Zok. Ang panang iyon ay walang iba kundi ang God Bow of Shooting the Sun, na dating hawak ni Ginawa mula sa 2 likas na espiritual na kayamanan, ginamit ito ni Yi upang basagin ang 9 na solar star bago ito itapon sa dimensional void space. Simula noon, ang pana ay naglaho ng walang bakas. Kailangang kilalanin na ang mga makapangyarihang dakilang Diyos na ito ay hiwalay sa mga makamundong bagay, lingid sa kanilang kaalaman, si Yusuf Zok ay nakapagdulot na ng kaguluhan sa kaharian ng langit gamit ang panang ito. Ngunit hindi nakakagulat ang kanilang kamangmangan, dahil nalampasan na nila ang 3 kaharian at nakatakas sa 5 elemento, itinuring nila ang mga pakikibaka sa loob ng 3 kaharian bilang mga walang kabuluhang bagay, katulad ng mga batang naglalaro sa bahay-bahayan. Para sa mga dakilang Diyos na ito, bilang mga may gulang na nilalang, paano nila nagagawang obserbahan ang mga ganitong walang kabuluhang bagay? Gayunpaman, muling lumitaw ang Diyos na pana ng pagbaril sa araw. Bukod dito, marami ang nakapansin sa pagpapakawala ni Yusuf Zok ng pang-4 na palaso, at ang kanyang pakay ay walang iba kundi si Ava Merit, ang anak ni Yi. Ito ay, natigilan ang lahat. May isang taong humahawak ng pana ni Yi, ginagamit ito para barilin ang anak ni Yi.
Anong malalaking pagkakamali ang nagawa ni Yi sa kanyang nakaraang buhay para mabigyan ng ganitong kabalintunaan? Kasabay ng isang malagang ugong, habang ang lahat ay gulat na gulat pa rin, isang itim na butas ang biglang bumukas sa ibabaw ng mga ulap. Lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang sapin sa paa, mahigit 2.5 metro ang taas, na may matutulis na mga tampok ng mukha. Ang malalaking kamay ng lalaking ito ay 3 hanggang 4 na beses ang laki kaysa sa isang normal na tao. Ang kanyang matalim na tingin ay tumatagos sa mga ulap habang pinagmamasdan niya ang tanawin sa ibaba. Siya ay walang iba kundi si Yi, ang maalamat na figure na iginagalang sa iba't ibang mortal na kaharian bilang isang walang kapantay na titan. Bagamat hindi siya nakadalo kanina, ang muling paglitaw ng Diyos na pana ng pagbaril sa araw ang nagtulak sa kanya na dumating agad. Buksan ninyo ang mga gate. Pinapapasok ko kayo, malamig ang boses ni Yi habang nagsasalita. Itinataas ang kanyang ulo upang tingnan ang 5 dakilang emperador sa langit. Ang paligsahang ito sa pagpili ng binhi ay inorganisa sa ilalim ng inisyatibo ng 5 emperador sa langit, na naglalayong bigyan ang mga supling at nakababata ng mga dakilang Diyos na ito ng mga walang kapantay na pagkakataon. Ang koleksyon ng enerhiya ng dugo at labanan sa isa't isa ay mga landas lamang ng pagbabago, na nagpapahusay sa mga nagwagi gamit ang mas malaking lakas. Ngunit ang pangunahing focus ay ang tarangkahan ng langit na daw, ang kataas-taasang lugar ng tadhana, na kilala rin bilang tarangkahan ng paglikha. Nakuha ng tarangkahan ng paglikha ang titulong ito dahil sa pambihirang katangian nito. Upang ilarawan ang kapangyarihan nito sa pinakasimpleng paraan, kung maghahadjust ng isda sa tarangkahan mula sa labas, ang isda ay lalabas na magiging isang tunay na dragon na may 5 kuko. Natural lang, para sa mga may kamalayan at edukadong elite tulad ng mga kalahok na ito, ang pagpasok sa gate ay nangangako ng di maisip na pagbabago, na gagawin silang mga kahangahangang bayani paglabas nila. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring makapasok sa Gate of Heavenly daw. Napakabihirang mabuksan ito, 5 individual lamang ang pinapayagang makapasok sa bawat pagkakataon. Kaya naman, itinatag ang paligsahang ito para sa pagpili upang matiyak ang kawalang kinikilingan. Yi, alam mo naman na kasing husay ng kahit sino, ang tunay na mundo ng mga espiritu ay hindi na muling mabubuksan kapag naisara na. Kung gayon, mamamatay ang anak ko. Namula ang mga mata ni Yi, dahil ito ang nag-iisa niyang anak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1470 barilin hanggang sa mamatay. Ang mukha ng dakilang Diyos na si Yusuf Zok ay napakadilim na tila may tumutulo na tubig mula rito. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya ito, pinagsisihan ang pakikinig sa mga salita ni Jeremiah Colon at pagpapadala sa kanyang layaw na anak na babae sa tunay na mundo ng mga espiritu. Ang tunay na mundo ng mga espiritu ay kilala rin bilang ang nakaselyong espasyo. Ang nakaselyong espasyo na ito ay hindi pinamamahalaan ng sinumang kaharian o individual, ito ay malaya sa lahat ng antas. Kapag nabuksan na ang espasyo, ito ay luluwag lamang pagkatapos ng 18 araw, hindi 18 taon, bago ito muling mabuksan ng mag-isa. Noong sinaunang panahon, ang selyadong espasyo ay karaniwang ginagamit bilang larangan ng digmaan. Diyos man o demonyo, ipinapadala nila ang kanilang mga sundalo o eksperto sa espasyo, na kusang nagsasara pagkatapos makapasok. Magsisimula ang labanan, at sa huli, tanging ang matagumpay na panig ang makakalabas. Hindi mabuksan ng mga Heavenly Emperor ng 5 direksyon ang sealed space, ni hindi rin ito magagawa ng dakilang Diyos na si Yusuf Zok. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at walang kurap na nakatitig sa 4 direct ional mist pool. Nababalot din ng maitim na ulap ang mukha ni Jeremiah Colon. Anak ito ng kanyang kapatid, at desisyon niya na ipadala ito rito. Kung may mangyari sa kanya, paano niya haharapin ang kanyang kapatid? Hindi naman mas maganda ang mukha ni Santa Ed Trujillo. Bagamat marami siyang anak na lalaki, ang kanyang anak sa labas na si Lionel Trujillo ay isa pa rin sa mga pinakanamumukod tangi sa kanyang mga inapo, kaya tiyak na ayaw niyang mapahamak si Lionel sa loob-loob niya. Samantala, sa loob ng True Spirit World, opisyal nang nagsimula ang kontra-atake ni Yusuf Zok. Maging ang liwanag ng palaso ni Lionel Trujillo o ang tunog ng plauta ni Ava Merit, pareho silang mga pinakamakapangyarihang sandata para sa mga atakeng pangmatagalan.
Tila takot ang dalawa kay Yusuf Zok sa ilang antas at hindi nang ahas na lumapit sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa malayuan na labanan, si Yusuf Zok ang nagtataglay ng pinakamakapangyarihang Supreme Magic Treasure sa mundong ito. Kaya naman, nang lumitaw ang kanyang God Bow of Shooting the Sun at nagpakawala ng 4 na magkakasunod na palaso, sina Lionel Trujillo at Ava Merit ay labis na nagulat na halos makagat nila ang kanilang mga dila sa hindi makapaniwala. Lalo na si Ava Merit. Nang makita niya ang mahabang pana ni Yusuf Zok, agad niyang nakilala na ito ang Diyos na pana ng pagbaril sa araw, isang artifact na dating pag-aari ng kanyang ama at naging tanyag. Bagamat hindi pa niya nakikita mismo ang pana, nakita na niya ang diagram nito at narinig ang kanyang ama na nagkukwento ng hindi mabilang na mga kwento tungkol sa kapangyarihan nito. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang pagod niyang hinanap ang mahalagang kayamanang ito. Hindi niya inaasahan na may taong gagamit na ngayon ng Supreme Magic Treasure ng kanyang ama para patayin siya. Ang liwanag ng palaso ni Yusuf Zok ay dumaloy sa hangin, naglabas ng isang malakas na ingay ng friction na umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Ang ulan ng mga palaso ni Lionel Trujillo ay matagumpay na nalipol ng 3 sa kanyang mga palaso, habang ang pang-4 na palaso ay dumiretso sa pantikip sa langit ni Ava Merit. Walang pakialam si Yusuf Zok sa pagkakaiba ng lalaki o babae, kagandahan o kapangitan. Para sa kanya, sino mang maituturing na kaaway ay haharap sa kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Gamit ang pinakasimple at pinakabrutal na mga pamamaraan, hinanggad niyang patayin agad at lubusan ang kanyang mga kaaway. Bang! Bang! Dahil sa pagulan ng mga palaso ni Lionel Trujillo na naging hadlang, matagumpay na nakalusot ang 3 palaso ni Yusuf Zok, na tumama sa kanyang depensa ng may malakas na putok. Ganito rin ang nangyari kay Ava Merit. Nang tumama ang ulo ng palaso sa kanyang depensa, agad nitong nabasag ang kanyang kalasag. Sa sumunod na sandali, ang Golden Light Green Energy Arrow ay tumama sa kanyang noo. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang ron ang kumislap mula sa celestial cover ni Ava Merit. Lumitaw ang ron, direktang bumangga sa Golden Light Green Energy Arrow, at sabay na nawala, na nag-iwan kay Ava Merit na walang kontrol na gamulong sa ere. Mas maayos ang naging resulta ni Lionel Trujillo dahil ang kanyang makapal na ulan ng mga palaso ay nakasipsip ng malaking bahagi ng enerhiya ng palaso. Sa huli, hindi nakapasok ang Golden Light Green Energy Arrow sa kanyang mga depensa. Ngunit ang palitan ng suntok na ito ay nagpaisip kina Lionel Trujillo at Ava Merit na hindi sila kapantay ni Yusuf Zok. Una, hawak ni Yusuf Zok ang walang talong God Bow of Shooting the Sun. Pangalawa, ang napakalaki at hindi kilalang Golden Light Green Energy ay kayang lipulin ang lahat, isang bagay na hindi pa nila nararanasan noon. Pareho silang nakaramdam ng panghihinayang sa kanilang mga puso. Sa itaas ng 4 Direct Ional Mist Pool, sabay na napabuntong hininga si Jeremiah Colon, Ed Trujillo, at Yusuf Zok. Nakitang namumuo ang pawis sa dulo ng kanilang mga ilong, dahil ang sitwasyon ay sadyang napakalapit na maaaring tiyak na namatay sina Ava Merit at Lionel Trujillo. Ang kapangyarihan ng mga higanti. Talagang nakakatakot. Tunay nga, ang kapangyarihan ng mga higanti ay nakahihigit sa kalangitan daw. Ang kapangyarihan ng mga higanti ay kayang basagin ang lahat, sirain ang lahat, sipsipin at lumunin ang lahat. Hahaha, sino ang mag-aakala na may pangalawang miyembro ng Giant Spirit Clan na lilito sa mundong ito? Walang kaugnay na tala o alamat tungkol sa Giant Spirit Clan. Paano nila nagagawang taglayin ang kapangyarihan ng mga higanti? Anong klaseng lahi nga ba sila? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin ito natutuklasan. Oo nga, naniniwala ako noon na iisa lang ang Giant Spirit Slave na umiiral. Sino ang mag-aakala na may isa pang gumagamit ng Giant Spirit Power na lilito? Hindi maganda. Lahat kayo, tumingin kayo dali. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isa sa mga Diyos. Agad na itinoon ng mga tao ang kanilang tensyonadong tingin sa 4 Direct Ional Mist Pool. Gayunpaman, nang sandaling nabaling ang atensyon ng lahat, isang itim na tungkod, na kumikinang sa gininto ang liwanag at berdeng enerhiya, ang inihagis ni Yusuf Zok. Parang sibat, ito ay sumirit sa kalangitan, tumusok patungo sa tumatakas na si Lionel Trujillo. Tinangkang ang tumakas ni Lionel Trujillo ngunit mabilis na lumingon upang harangan ang atake nang marinig ang sipol ng isang bagay na sumabog sa hangin.
Itinaas niya ang kanyang mga braso bilang depensa at mabilis na pinakawalan ang maraming patong ng mga pananggalang na harang. Gayunpaman, ang itim na tungkod, na kumikinang sa gininto ang liwanag at berdeng enerhiya, ay winasak ang kanyang mga harang ng bumangga. Sa isang kisap mata, nabali ang mga braso ni Lionel Trujillo, at sa isa pang iglap, sumabog ang ulo ni Lionel Trujillo. Ang itim at berde na tungkod ay may dalang napakalaking puwersa, na dumurog sa basag na ulo at katawan ni Lionel Trujillo sa lupa, at mahigpit siyang naipit sa lupa. Walang ulong natira, isang bangkay na walang ulo. Isang hampas, inihagis ang itim na tungkod. Patay na si Lionel Trujillo. Ang tungkod na iyan, ito ang Chen Kun Divine Staff mula sa Solar Palace. Agad na nakilala ng mga maimpluwensyang tao ang pinagmulan ng tungkod. Hindi ito isang bagay na walang may-ari, ito ay isang artifact na natuklasan at binantayan ng isang Diyos ng demonyo noong sinaunang panahon. Ang Diyos na demonyong iyon, na kilala at kinatatakutan, ay nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Ang kanyang pangalan ay Sunstar Monarch. Gayunpaman, walang nakakaalam ng kanyang eksaktong lokasyon. Sa lahat ng langit at napakaraming kaharian, ang mga tunay na makapangyarihang Diyos ng demonyo ay kakaunti na lamang ngayon. Pinigilan sila ng mga sinaunang dakilang Diyos, na napilitan silang tuluyang maglaho. Bagamat maraming mas mahihinang Diyos ng mga demonyo ang umiiral, ang tinaguriang sinaunang masamang Diyos, sila ay mga supling, alipors, o nakababata lamang ng makapangyarihang mga Diyos ng mga demonyo mula sa mga nakaraang panahon. Kung tungkol naman sa mga tunay na dakilang Diyos ng mga demonyo, walang nakakaalam ng kanilang mga pinagtataguan. Siyempre, posible rin na matagal na silang namatay sa gitna ng agos ng kasaysayan, habang ang mga Diyos ng demonyo ay nahaharap sa mga kalamidad, mga sakuna sa langit, at mga sakuna sa lupa. Gamit ang isang matalim na sipol, nabawi ni Yusuf Zok ang Chen Kun Divine Staff matapos nitong idikit ang walang buhay na katawan ni Lionel. Pagkatapos ay yumuko siya, nakayuko, hawak ang tungkod ng paalang na parang sibat, handang humadjes. Hindi na niya kailangan ang God Bow of Shooting the Sun. Dahil kayang labanan ng kanyang mga kaaway ang kapangyarihan nito, pinili niya ang isang bagay na mas nakamamatay, ang Chen Kun Divine Staff, na ginagamit na parang sibat. Dahil sinisira nito ang anumang tamaan nito, dinudurog ang lahat ng nasa daanan nito. Pinatunayan ng katotohanan na tama ang kanyang mga iniisip. Nabasag ang ulo ni Lionel Trujillo gamit ang Chen Kun Divine Staff ng bumangga ito, na nag-iwan ng isang nakapangangilabot at trahedya na eksena, isang tanawing napakasindek para ilarawan. Bang! Sa itaas ng 4 Direct Ional Mist Pool, hinampas ni Ed Trujillo ang kanyang kamao sa isang mesang bato, nabasag ito, bago biglang tumalikod para umalis. Ngunit sa sandaling ito, wala nang pumupuna sa kanya. Lahat ng mata ay nakatuon sa 4 Direct Ional Mist Pool, dahil sa sandaling iyon, inulit ni Yusuf Zok ang kanyang estratehiya. Ang Chen Kun Divine Staff ay muling inihagis, nag-iba sa isang guhit ng liwanag na may kasamang nakabibinging sipol, sa pagkakataong ito ay lumilipad patungo sa walang iba kundi ang anak ni Yusuf Zok na si Alva Merit, na ang mukha ay namutla sa takot.